Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Years is Body. Kabanata 481. Hindi ba't nandito lang siya upang makilala ang babaeng ito at maging magkaibigan? Nang marinig ni Gerald ang mga salitang iyon, agad siyang nakaramdam ng pagkabalisa at nakita na nasa posisyon siya na obligado na magpakasal agad. Walang kamalayan, nagsimula siyang mag-break ng malamig na pawis. Una, kailangan mong ilipat ang pamagat ng iyong bahay at ang iyong sasakyan sa aking anak na babae bago kanya pakasalan. Oh, teka lang, wala ka pang sasakyan kaya maaari mo lamang ilipat ang pamagat ng iyong bahay sa aking anak na babae. Dapat sa ilalim ng pangalan ng aking anak na babae at hindi sa ilalim ng pareho mong mga pangalan. Makakatulong ito na matiyak na ikaw ay taos-puso na kuha mo. Sabi ng babae. Oh, sige. Tumango si Gerald, namumula at namamanhid ang mukha. Ang pinakamahal na pagmamayari na pag-aari ko ay nagkakahalaga ng $120 milyong. Kahit napayag akong ibigay ito sa iyo, maglakas loob ka pa bang tanggapin ito? Pangalawa, siguradong may problema sa iyong mga magulang. May kapatid ka, di ba? Mas mabuting bigyan ka namin ng tungkol dito. Kung ang iyong kapatid na babae ay ikakasal sa hinaharap, hindi mo maaaring tanggihan ang dote ng kanyang fiancé. Sa halip, kailangan mong tanggapin ito at ideposito ang mga nalikom sa account ng aking anak na babae. Ang aking anak na babae ay magiging singil din ng sahod na iyong kinita at ang perang kinita ng iyong mga magulang. Magiging okay ka na para sa iyo. Siyempre, bawal tumira sa iyo ang iyong mga magulang. Dahil ang iyong bahay ay nasa lungsod, ang iyong mga magulang ay maaaring bisitahin ang county sa loob ng ilang araw kung nais nila. Ngunit sinabi nito, kakailanganin nilang maghanap ng tirahan para sa kanilang sarili. Nagpatuloy ang babae sa isang galit na tono. Narinig mo ba ako? Umiling ulit si Gerald. Oo, narinig kita. Maaari kang magpatuloy. Nilabas din niya ang isang maliit na kwaderno at panulat mula sa kanyang bag na isinulat ang lahat ng sinabi niya. Ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na magpunta sa isang blind date, ngunit naramdaman ni Gerald na ang karanasan na ito ay higit pa sa sapat. Maaari lamang siyang matakot sa iba pang mga kondisyon na ilalabas ng babaeng ito. Kung hindi dahil sa kasamahan ni Shena na nagpakilala sa kanya ng pares ng inaanak na babae, mag-aalinlangan talaga si Gerald kung lalabas silang lahat upang lokohin siya sa kasal na ito. Nang makita ng babae kung gaano ang pagiging masunurin at kaakit-akit kay Gerald, siya ay sumigaw sa tuwa sa loob. Nagpatuloy siya sa pag-rumble sa pangatlo, ang mga kaayusan sa kasal. Hindi ko na ulit-uulitin sa'yo kung saan nagtatrabaho ang anak kong babae, di ba? Kay pagdating ng oras, maraming kagalang-galang na mga numero na dadalo sa iyong kasal. Sa makatuwid, ang iyong kasal na kotse na pagpipilian ay hindi maaaring maging iyong regular na runabout. Anak, ano ang tingin mo sa isang Audi? Ang babae ay hindi makapagpas siya na humihiling ng opinyon ng kanyang anak na babae. Sinipilyo ng anak na babae ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok, bumubuntong hininga, sa palagay ko ang isang Mercedes-Benz o isang BMW ay dapat na maging maayos. Ngunit kung sasama kami sa isang BMW, magkakaroon ito ng hindi bababa sa isang 7 serye o mas mataas. Mabuti ang tunog. Maaari kang pumili sa dalawa kung ganon. Humarap ang babae kay Gerald at nagutos. Tulad ng para sa pang-apat. Mayroong pang-apat na patakaran. Hindi mo ba sinabi na mayroong 3 mga patakaran? Nagtatakang tanong ni Gerald, bahagyang bumabagsak ang panga. Ikaw. Parehong nakataas ang ulo ng babae at ng kanyang anak na babae habang tinitigan nila si Gerald ng malamig. Oh, pasensya na. Ang pang-4 na punto, ang ika-4 na puntos. Mangyaring magpatuloy. Nakikinig ako, napalunok si Gerald at nag-isipang sumagot. Ang pang-4 na punto ay patungkol sa regalo sa kasal. Hindi namin masyadong inaasahan, ngunit dapat kang magbayad ng pansin sa libo-libong pula at berde. Tita, gaano karaming pera ang tinitingnan natin para sa libo-libong pula at berde? Tanong ni Gerald na ngumiti ng tupa. Ang kuripot mo. Mga $22,000 ito. Gusto namin ito sa cash. Hindi namin nais ang anumang bagay sa anyo ng isang bank card, bank book o anumang katulad nito. Gusto namin ang lahat ng ito sa cash. Ito ang aming panuntunan sa bahay. Siyempre, ito ang dote na dapat ibigay ng iyong pamilya sa amin kung nais mong pakasalan ang aking anak na babae. At kakailanganin din nating pag-usapan ng iba pa. Gumastos na kami ng 1 toneladang pera upang makuha ang trabahong ito para sa aming anak na babae, at kailangan pa rin naming makatipid para sa mga bayarin sa edukasyon ng kanyang kapatid. Dahil dito, hindi ibabalik sa iyo ng aming pamilya ang dote.
Ang aming pag-asa lamang ay kapwa kayo mamuhay ng masayang buhay bilang mag-asawa. Iyon lang. Oh, paano natin masisiyahan ang maayos at masayang buhay? Sarkastikong pagsusulit ni Gerald habang ang buong larawan ay tila masyadong graphic. Ha, ano ang sinabi mo? Nagulat ang babae. Sinabi ko, sige, mangyaring magpatuloy. Mabilis na nag-flash ng ngiti si Gerald. Ito ay tiyak na hindi siya magpapakasal sa kanya. Ngunit ang lahat ng mga kondisyong nabanggit ay nagbunga ng kanyang pag-usisa. Ang ikalimang punto ang pinakamahalaga. Matapos pakasalan ng aking anak na babae, hindi mo siya maaaring ipatong sa kanya sa loob ng unang 3 taon. Ito ay isang mahalagang panuntunan sa aming pamilya at bayan. Sa sandaling lumipas ang 3 taon, kailangan mo munang kumuha ng pahintulot ng aking anak na babae bago mo siya mahipo. Ang sabi ng babae. Fuck. Natigilan si Gerald sa sinabi nito na nahulog sa lupa ang kanyang panulat. Come on, hindi mo kailangang magmukhang gulat. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa isang tao na makakuha ng asawa sa kasalukuyan? Dagdag pa, ang aking anak na babae ay napakaganda, may napakahusay na ugali at magandang career. Sa tingin mo makakahanap ka ba ng iba na mas mahusay kaysa sa kanya? Mangarap pa, pangungot siya ng babae sa pagtatapos niya. Biglang tinakpan ng dalaga ang kanyang bibig nang magsimula siyang magmura. Ma, pwede mo po ba akong tulungan sa banyo? Nagpatuloy siya sa pag-retch ulit habang inaalalayan siya ng kanyang ina hanggang sa banyo. Tumulo ang pawis sa pisngi ni Gerald. To be honest, kung hindi dahil kay Zeno, hindi man lang nagabala si Gerald na pumunta dito ngayon. Gusto lamang niyang tumakas lalo na kung isa sa ilalim sa ganoong katawa-tawa na kalagayan. Kabanata 482. Kumuha si Gerald ng isang tuwalya habang pinunasan ang pawis sa noo. Naramdaman niya ang biglaang pag-uudyok upang mapawi ang sarili at nagsimulang lumakad patungo sa banyo. Pagdaan niya sa banyo ng babae, hindi niya inaasahang narinig ang usapan ng babae at ng kanyang anak habang paulit-ulit itong tinatapik sa likod. Anong meron, bakit ang biglaang pagduwal? Nag-aalalang tanong ng babae. Ang malikot na batang lalaki na ito ay sinisipa na naman ako. Oh, sinabi ko sa iyo na mag-ingat ka. Palagi kong sinabi sa iyo na magbayad ng higit na pansin sa iyong ginagawa. Bakit ka nagkagulo sa isang dayuhan? Kumunot ang noo niya at pinagalitan. Ma, huwag mong sabihin yan tungkol kay Jameson. Si Jameson ay hindi lamang isang ordinaryong lalaki. Siya ay isang dayuhan mula sa M-Country. Nangako siya sa akin na babalik siya upang hanapin ako sa loob ng 3 taon. Si Gerald na narinig ito mula sa labas ay nagngangalit sa pagkabigo. Alam niyang niloko talaga siya ng 2 babaeng ito. Napakasarap sa pakiramdam na totoo at ang lahat ay kakatwa sa lugar, ngunit ang batang babae ay tila sabik na sabik magpakasal. Kaya naghahanap lang ba siya ng pansamantalang kapalit upang maging ama ng anak ng iba? At kung pakasalan niya siya, magkakaroon ng karagdagang hindi ginustong regalo, isang halo-halong lahi na kapalit. Hindi pwede. Hindi na niya kayang lokohin pa sila o wala ng katapusan sa bagay na ito. Sa pagngisi ng kanyang ngipin, nais niyang hanapin si Zeno at ang iba pa sa mga ito ng masama, ngunit alam niya na sadya nilang itinago ang kanilang mga sarili sa gayong panahon. Bumalik si Gerald sa pwesto niya ng talunan habang nalulunod siya sa kawalan ng lakas. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang ina at ang kanyang anak na babae ay bumalik sa silid. Sige na, Gerald. Naiintindihan mo ba ang lahat ng sinabi natin ngayon lang? Kung gagawin mo ito, maaari kang bumalik at magpasya sa isang naaangkop na petsa. Mas makabubuti kung pareho kayong magpakasal sa buwang ito. Malamig na bulalas ng babae. Tita, mayroon akong gustong sabihin. Sinabi ni Gerald sa isang mabagal at hindi marunong magsalita. May sasabihin ka pa. Sige kung ganun, magsalita ka. Walang pasensya na sagot ng babae. Sumulyap si Gerald sa dalaga bago sinabi, maaari mo ba akong payagan na tumingin muna sa iyo? Hindi mo ba ako nakita? Ano pa ang gusto mong makita? Masungit na sagot ng dalaga habang nakasimangot kay Gerald. Inihiling ko sa iyo na iangat ang iyong palda upang tumingin ako. Kailangan ko munang suriin ang mga kalakal. Walang galang na sagot ni Gerald. Ano? Nanlaki ang mata ng babae at ng dalaga sa gulat. Mabuting Diyos. Ito ay isang blind date at ito ay hindi lamang isang ordinaryong mababang klase na restaurant din. Ang kabataang ito ay tunay na nagkaroon ng lakas ng loob upang magpatalsik ng tulad walang kahihiyang kabastusan sa gitna ng ganoong okasyon. Baliw ka ba? Sigaw ng dalagita nang tumayo siya bigla at itinapon ang baso ng alak sa isang pag-upo. Damn it! Kung hindi ako nabaliw, walang paraan na maaari kong maipagpatuloy ang pakikipag-usap sa inyong dalawa ng mahabang panahon. Sapat na ang basura ko.
Ikaw ay walang iba kundi isang piraso ng basurahan sa iyong nakatutuwang at katawa-tawa na mga kondisyon. Hindi na kinaya ni Gerald at nagsimula ng magmura. Pasimpleng kinuha nila siya para sa isang tanga. Mabuti pa lang sa una. Ngunit pagkatapos nilang bisitahin ang banyo, hindi na nakatiis si Gerald sa kanilang kalokohan. Galit na galit ito sa kanya. Gustong-gusto niyang makaganti sa kanila. Bastard ka, sampal. Mas agresibo pa ang babae. Hindi siya ang uri ng tao na maaaring makagulo ng sinuman. Sa isang mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha, agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang magpadala ng isang napakalaking sampal sa mukha ni Gerald. Fuck you, sampal. Galit na galit, ibinalik agad ni Gerald ang sampal. Dahil siya ay medyo malakas, tuluyan nitong natamba ang babae sa sahig. Habang nangyayari ito, si Shena, Zeno, at ang matchmaker ay nakikipag-chat at nagtatawanan pabalik. Zeno, kailangan mo akong tulungan na maglagay ng isang magandang salita o dalawa para kay Gerald sa bagay na ito. Ang matchmaker, huwag kang mag-alala. Come on, hindi mo ba alam kung gaano ako kalapit sa Shena? Bukod sa tingin ko ang babae ay nasiyahan kay Gerald. Sa gayon, pumasok tayo at tingnan kung ano ang balak nila. Nang dumating si Zeno at ang iba pa, medyo tumayo sila sa labas at hindi pa pumasok. Papasok na sana sila, biglang may narinig silang malakas na tunog ng mga plato na bumubulusok sa mesa. Lahat silang tatlo ay nanigas na tigilan. Bumukas ang mga pinto. Kabanata 483. Habang si Zeno at ang natitira ay sumugod, malugod silang tinanggap sa eksena ng pakikipag-away ni Gerald kasama ang parehong mga kababaihan. Ang tatlo sa kanila ay lubos na nagulat sa nakita, mabilis na pumagitna at akitin sila na tumigil sa pakikipaglaban na sa kabutihang palad ay naging matagumpay. Alam ni Zeno na kung talagang nagwala ang ulo ni Gerald, maaari siyang maging walang awa at mapusok. Hindi. Sa totoo lang, ang kalahati ng mukha ng babae ay nagsimulang magmaga ng malala matapos na masaktan ni Gerald. Dali-dali namang kinaladkad ni Zeno at ng iba pa ang dalawang babae, sumisigaw at nagmumura pa rin palayo sa eksena. Nabigyan siya ng responsibilidad na pauwiin sila. Hindi mapigilan ni Shena na makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Ano ang nangyayari dito? Sa kabila ng pakiramdam na hindi mapalagay sa buong sitwasyon, sumakay pa rin siya sa sasakyan kasama si Zeno at ang iba pa. Ipinaalam niya sa kanila na kakain siya kasama ni Gerald ngayong gabi upang makakuha ng kailanawan sa nangyari. Si Gerald ay hindi nagdusa ng iba pang mga pinsala bukod sa isang masakit na pisngi mula sa sampal ng babae. Tulad ng kung bakit kailangan niyang ilabas ang kanyang galit at pagkabigo. Una, ito ay sapagkat ang dalawa sa kanila ay talagang labis na nakakainis kahit na pinaplano na lokohin siya at gawing kalokohan siya. Pangalawa, hindi maaaring kunin ni Gerald ang katotohanan na ang demure at magandang batang babae ng Weston ay talagang sinamantala ng isang dayuhan. Napakabalisa nito at hindi siya nasisiyahan. Sa pagdaragdag ng lahat, hindi pinigilan ni Gerald na magsalita ng malupit. Hindi niya maiwasang gumanti kaagad nang sinaktan siya ng babae. Kung sa bagay, hindi naman sila magkarelasyon. Hindi alintana kung ano ito, hindi siya ang mahirap na pobre dati siya. Paano niya papayagan ang isang tao na sampelan lamang siya sa ganoong paraan? Mag-isa si Gerald na nakatayo sa lobby habang inaayos ang bayarin. Umiling siya nang makita kung paano talagang nasayang ang mesa na puno ng alak at pinggan. Gerald, bakit ka nandito? Nagkataon lang. Biglang narinig ni Gerald ang may tumatawag sa kanyang pangalan. Nang siya ay lumingon, nakita niya si Cindy at ang ina nito. Hindi niya napansin ang kanilang presensya bago ito. Gerald, pumunta ka rin dito para kumain. Tanong ni Cindy. Masasabi mo yata. Sagot ni Gerald habang ngumiti ng awkward. Kung gayon, kumain ka na ba? Masasabi mo yata. Paft. Nakakatawa kang paraan ng pag-uusap. Nakiliti talaga si Cindy sa kung paano nagsalita si Gerald. Dahil ito ay isang pagkakataon, bakit hindi ka sumali sa amin sa pagkain kung hindi ka pa nakakain? Sinasabi lang ng aking ina na nais kanyang bilhan ng pagkain kung masagasaan kanya. Hindi nakakalimutan kung paano mo ako tinatrato sa isang masarap na pagkain sa Pransya sa huling pagkakataon. Hindi ba ganon, nanay? Tanong ni Cindy, nakangiti ng maliwanag. Ngumiti si Francesca habang nakatingin kay Gerald. Nodding, sinabi niya, tama iyan. Gayunpaman, tinatrato ko rin ang isang binata sa tanghalian. Kung wala kang ibang mga plano, mangyaring sumali sa amin para sa tanghalian. Nang marinig ni Francesca ang sinabi ni Leo bago ito, naisip din niya na si Gerald ay walang anuman kundi isang pawang tao. Sa una ay hindi niya ginugugol na gumugol ng mas maraming oras sa kanyang anak na babae. Nang makita ang mas malaking larawan, nag-alis si Gerald ng $70,000 mula sa bangko ng sabay-sabay. Ito talaga ang nagulat sa kanilang lahat. Habang iniisip ito ni Francesca, mas naramdaman niyang may hindi tama.
Masasabi niya na si Gerald ay isang napakakalmado at mabait na tao. Kahit sa harap ng panlilibak, napapanatili pa rin niya ang kanyang pagpipigil at kapanahunan. Walang ordinaryong tao ang makakakuha nito sa parehong paraan. Sa nasasakupang mga saloobin tungkol sa bagay na ito, nagpasya siyang makilala ng husto si Gerald. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit nakuha niya si Cindy upang aanyayahan si Gerald na kumain. Tungkol sa tanghalian ngayon, sa wakas ay nagawang magamit ni Francesca ang isa sa kanyang mga koneksyon upang makipag-ugnay sa isang potensyal na kliyente. Pinsan ito ng isa sa kanyang mga kakinder na babae na ang pamilya ay napaka-impluwensyado. Upang lalong maakit ang kliyente, nagpasya si Francesca na bibili siya ng tanghalian. Ang iba pang partido ay hindi malaya, ngunit ang kanyang anak na lalaki, isang mayamang tagapagmana din, ay naisip ni Francesca na magiging mas madali at madali para sa kanya na kumonekta sa kabilang partido kung mayroong ibang kabataan sa paligid. Kaya't nagpasya siyang hilingin kay Cindy na samahan din siya para sa tanghalian. At pagkatapos nabunggo nila si Gerald. Gaano ka-Jose ang naging mga bagay? Ang lahat ay nakalimutan. Sa katunayan, ang direktor ng bangko ay malapit nang magretiro bago magtapos ang taon. Sa makatuwid, ang isa sa dalawang representante na direktor ay hihirangin bilang bagong direktor ng bangko. At sa gayon, naging karibal sina Francesca at Leo para sa posisyon. Tingnan mo, humihiling din sa iyo ang aking ina na sumali sa amin. Halika samahan mo kami, sabay tayo kumain. Pagkumbinsi ni Cindy, kinusot ni Gerald ang kanyang tiyan. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting gutom pagkatapos ng lahat ng paggalaw at paggalaw ng kalamnan na ito kanina. Kabanata 484. Bahagya siyang nakakain ng anuman at ang kanyang tiyan ay bumulong-bulong sa mababang daing. Hindi rin magiging maswerte na tanggihan ang mabait na alok ni Francesca kaya't pumayag si Gerald na sumali sa kanila sa tanghalian. Noon nakatanggap si Gerald ng tawag mula kay Zeno. Fuck, Gerald, I am so sorry for you. Tubos kong naiintindihan ngayon kung bakit nangyari ang away. Hayaan mong ikaw din ay nadama na bigyan sila ng mahusay na pamalo. Kung hindi dahil sa Shena na ibigay ko na sa kanila ngayon lang. Hindi ba ito katumbas ng paggawa ng pandaraya? Para bang nalaman ni Zeno ang totoo. Galit siya at galit na galit. Shena at ang kasamahan niya ay nakipagtalo na. Gusto niyang humingi ako ng paumanhin sa iyo. Tiwala talaga siya sa kasamahan niya. Sino ang aasahan sa kanya na ipakilala sa halip ang isang piraso ng basura? Sa mukha pa ang babaeng yun sa loob ng sasakyan ko. Hindi mapigilan ni Zeno na makaramdam ng pagsisisi. Maganda ang kanyang hangarin ipakilala ang isang batang babae sa kanyang kaibigan upang bigyan siya ng tulong. Sa kabaligtaran, ang kahihinatnan ay kaila-hilakbot at ang gayong babae ay ipinakilala kay Gerald sa halip. Kahit sino pa ang makaramdam ng kakilakilabot at kahihiyan. Okay lang, Zeno. Kaya, nasaan na kayong dalawa? Pinauwi mo na ba ang babaeng iyon at ang kanyang ina? Niloloko mo ba ako? Sino ang maaabala na pauwiin sila? Arg! Dagdag pa, ang babaeng iyon ay ganap na nagsabi ng maling bagay sa aking sasakyan. Dapat alam na niya ang lugar niya. Sa sandaling sinabi niya ito, literal na hinabol ko silang dalawa palabas. Maglalakad kami ngayon ni Shena sa supermarket. Tumapit ka at uminom ka sa akin ngayong gabi. Oo, sigurado. Matapos ang isang mabilis na pakikipag-chat, binaba na ni Gerald ang telepono. Nako, paano posibleng sisihin ni Gerald sina Zeno at Shena para dito? Napagpasyahan niyang hindi naisipin ang bagay, nasundan si Cindy at ang ina nito sa silid. Nagtataka ako kung kailan darating si Waylon at ang iba pa, Pinag-uusapan kung saan si Waylon ay talagang isang disenteng tao. Sa sandaling narinig niya na ang kanyang tiyahin ay ang nagpakilala sa akin sa kanila, siya ay napakamagalang at magalang sa akin sa telepono. Sinabi pa niya na magdadala siya ng pares ng mga kaibigan dito kasama niya ngayon. Hindi alintana kung ang deal sa negosyo na ito ay magiging matagumpay o hindi, kapwa siya at ang aking tiyahin ay may utang din sa kanya ngayon. Cindy, masarap kung makakahanap ka ng isang katulad niya na maging kasintahan mo. Tuwang-tuwa na sumabog si Francesca. Ma, ano ang pinagsasabi mo? Sumabog si Cindy habang nagpout siya. Tita Lacey, biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang batang lalaki ang lumakad at sinalubong sila ng may maliwanag na ngiti. Mayroong dalawang iba pang mga binata at isang babae na nakatayo sa likuran niya. Lahat sila mga kabataan kagaya ni na Gerald at Cindy. Oo, ikaw ba si Waylon Letts? Tanong ni Francesca habang binabalik ang ngiti. Tumango si Waylon bago sumagot, oo Tia Lacey. Pauman hinahuli na kami. Haha, para saan ka humihingi ng tawad? Kara-rating lang din namin. Madalas sabihin sa akin ng tiyahin mo kung gaano kakagwapo.
Nagkaroon ako ng isang matigas na oras sa paniniwala sa kanya tulad ng alam mo, maraming mga hindi magandang tingnan sa paligid. But mas gwapo ka pa sa mga papuri niya. Tita Lacey, nilambing mo ako. Mangyaring payagan akong ipakilala sa aking mga kaibigan. Una, ito si Milo Laurent. Siya ay isang kamag-aral sa high school at isang kaibigan ko. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang pabrika. Ang batang babae na ito ay si Zella Hacon, isang kaklase din mula sa high school. Ang taong ito ay si Jackie Zenny, ang deputy manager ng departamento sa kumpanya ni Zella. Lalo kong banggitin na ang kumpanya na nagtatrabaho sa Zella ay isang subsidiary ng Dream Investment Group. Hehe, buong pagmamalaking ipinakilala ni Waylon ang lahat sa kanila, ang isang kamay ay nakadikit sa kanyang bulsa. Sus, napakabata ninyong lahat. Paano ka magiging kahanga-hanga at may kakayahang? Ang lahat ay nagulat kay Francesca, hinuhusgahan kung paano nila nagawa ang napakahusay sa gayong murang edad. Hindi niya namamalayan ang katotohanan na ang tatlo pang sumama kay Waylon ay napatulala din sa pagpapakilala niya. Waylon, anak ko ito, Cindy. Siya ay kasing edad mo, ngunit haha, mabuti tiyak na hindi gaanong kaako tulad ka. At oo, ito ay isang ordinaryong kaibigan ni Cindy na kamakailan niyang nakilala, parang takot si Francesca na baka hindi maintindihan ni Waylon at ng iba pa ang pagtingin kay Gerald bilang kasintahan ni Cindy. Nais niyang bigyang katwiran sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kailanawan. Gayunpaman, ginambala siya ni Waylon bago pa siya matapos sa pagsasalita. Tita Lacey, huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan na ipakilala mo siya sa amin. Alam natin kung sino siya. Siya si Gerald, at kaklase din namin siya. Sagot ni Waylon habang nakatingin kay Gerald na may nginis. Hindi pa niya naayos ang puntos matapos siyang bigyan ng sampal ni Gerald sa kanilang huling-muling pagsasama sa high school. Noon si Waylon ay dapat na bida sa araw, ngunit ninakaw ni Gerald ang matengkad. Napalo pa siya hanggang sa damyugo ang ulo niya. Ang ilang mga araw na iyon ay tulad ng buhay na impyerno dahil ang lahat ng naiisip ni Waylon tuwing ipinikit niya ang kanyang mga mata ay kung paano siya binigyan ni Gerald ng sampal sa kanyang mukha. Ito ay isang bangungot. Hindi niya mapigil ang maging napaka-hindi komportable sa sandaling makita niya ulit si Gerald. Patuloy na iniisip ni Waylon ang mga paraan kung saan makakahanap siya ng pagkakataon na yurakan ang buong Gerald, at pagkatapos ay sirain siya sa harap ng iba pa kapag tumawid muli ang kanilang mga landas. Sa sandaling makita niya si Gerald ngayon, tiyak na kinagulat siya nito. Gerald, oh, Gerald. Tila parang isang pag-aaway ay hindi maiiwasan sa pagitan ng parehong mga kaaway. Habang nagpatuloy ang pagpapakilala, ngumiti si Gerald at tumingin kay Zella. Nagkita ulit tayo, Zella. Kabanata 485. Kilala si Tia Lacey at ang kanyang pamilya, Gerald. Dati ay hinitid ni Gerald ang isang Mercedes-Benz G500 sa ospital, at kilala pa niya ang pinuno ng lalawigan. Nagulat talaga si Zella. Sa totoo lang, medyo charismatic si Gerald sa araw na iyon. Sinabi yan, anuman ang pangyayari, mas mababa pa rin si Gerald kumpara kina Waylon at Jackie, na nakatayo sa tabi niya. Ang pamilya ni Waylon ay nagmamay-ari ng isang malaking imperyo. Nagsimula na rin siya ng sarili niyang kumpanya at naging boss sa isang murang edad. Bagaman hindi nagmamaneho ng kotse si Waylon tulad ng Mercedes-Benz G500 ni Gerald, mas mataas ang prospect niya kumpara kay Gerald. Para kay Jackie, hinala ni Zella na siya ang tumulong sa kanya sa huling pagkakataon bilang deputy manager ng personnel department. Siya ay isang malaking tagapamahala ng samahan, at siya ay may napakataas na pamantayan sa pampublikong institusyon. Kinantimpalaan din siya ng napakataas na bonus at dividend sa pagtatapos ng taon. Dagdag pa, nagmamay-ari din si Jackie ng negosyo. Siya ay isang gwapo, karapat-dapat na manggagawang puti. Kumusta naman si Gerald? Ano pa ang meron siya? Bagaman si Gerald ay isa sa mas may kakayahang mula sa kanilang klase, wala na si Zella ng uri ng pagmamahal na nadama niya para sa kanya noong high school. Oo, kilala ko sila. Gaano ka hindi inaasahan na ang mga bisita ng Tita Lacey ng mga bisita ay nag-imbita para sa tanghalian ngayon kayong mga lalaki? Isang pagkakataon. Sagot ni Gerald habang tumatango. Bagaman ang ilan sa kanila ay hindi tagahanga ni Gerald, lahat sila ay nakaupo sa parehong hapagkainan, kumakain, umiinom, at nakikipag-chat sa isa't isa. Si Gerald na nakaupo sa gilid ay maaaring maunawaan na may kakaiba sa oras na ito. Tila sina Waylon at Zella ay hindi na ganoon kalapit sa dati. Upang higit na ipaliwanag, noon si Zella ay talagang nakakabit sa Waylon at si Waylon ay palaging interesado rin kay Zella. Ngunit kakaiba, sa tanghalian ngayon karamihan sa atensyon ni Zella ay nakatuon kay Jackie. Minsan ay itinapon ni Waylon ang isang malamig na titig kay Gerald bago nakawin ang mga tingin kay Jackie, inggit na dumadaloy sa kanyang mukha.
Ito ay maliwanag na hindi siya mukhang masaya ngunit hindi sa punto ng pagiging masyadong mapataob. Ang hitsura ni Cindy ay talagang lumiwanag sa araw niya. Napakaganda niya tulad ni Zella ngunit may bonus na inosente sa kanya puro at Maislan. Sa kabila ng kanyang paninibugho kay Jackie, nagsumikap si Waylon upang maipakita ang kanyang pagmamahal at pabor kay Cindy. Nabihag din si Milo sa kagandahan ni Cindy at sinubukan ding gumalaw. Ngunit nang makita ang mukha ni Waylon, mabilis na pinigil ni Milo ang lahat ng kanyang pagsulong. Ang lalong nakakahiya ay ang katotohanan na mukhang interesado si Cindy kay Gerald. Sa buong oras, gumagamit siya ng kanyang sariling mga chopstick, kumukuha ng pagkain at naiwan ang mga ito sa plato ni Gerald. Talagang ikinagulo ng kilos niya sina Waylon at Milo. Bagaman ang tanghalian na ito ay tila mapayapa sa ibabaw, maraming maliliit na panloob na laban ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Mabilis na sinulyapan ni Waylon si Gerald bago siya kaindetan kay Milo. Pagkatapos nito, kapwa pinatuwad ng kanilang sarili, sinasabing kailangan nilang pumunta sa banyo. Waylon, anong problema? Interesado ka ba kay Cindy? Siya ay aking, nagsalita si Milo. Manahimik ka na. Hindi muna namin pag-uusapan ang tungkol doon. Ibig kong sabihin, tingnan mo. Ang pagkakataon ay dumating sa wakas para sa akin na maayos ang mga bagay kay Gerald. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito upang matiyak na ang beach na ito, Zella, at ang batang babae na si Cindy, ay may paggalang sa akin. Hindi may tago ni Waylon ang kanyang mapang-asam na ekspresyon habang nakakunot siya sa kung gaano kakulaitan at kahihiyan ng kapaligiran sa hapagkainan kanina. Ano? Seryoso ka ba, Waylon? Haharapin mo si Gerald tulad ngayon. Ibig kong sabihin paano? Medyo natuwa si Milo sa naisip. Sa huling labanan, bukod kay Cameron, nasangkot din si Milo. Si Milo ay palaging nakatag kasama si Waylon mula pa noong high school. Ang pamilya ni Milo ay nagpatakbo ng isang pabrika at mayaman ngunit napakalaban niya. Kaya pala, noong lumabas kami para uminom mga 2 araw na ang nakakalipas, iyon ba ang iyong kapatid na si Warwick na may gusto sa mga pakikipag-ugnay sa ilalim ng lupa? Bakit hindi natin gawin ito kung gayon? Marahil maaari mong bigyan ng singsing ang Big War sa paglaon. Sabihin mo sa kanya na lumapit at bigyan lamang ang kaunting pagkatakot sa bungkos na ito. At sa sandaling ang bagay ay tila hindi malulutas, tatanungin ko ang aking kapatid na lalaki, si Jackson, na tawagan siya pagkatapos. At sa Seren County, alam ng lahat kung paano walang sino man sa mundo ang hindi maglakas loob na harapin si Jackson. Sa pangalawang pag-iisip, sabihin sa kanya na huwag lang silang bigyan ng takot. Mas makabubuti kung magaan nila kay Gerald, bugbugin mo siya ng mabuti. Gusto kong ipahiya niya ang sarili. Ungol ni Waylon. Namangha si Milo nang marinig ang mungkahi ni Waylon. Iyon ay isang napakatalino ideya. Oo, si Jackson ay labis na naawa sa akin dahil hindi niya ako matulungan sa bagay sa huling pagkakataon. Higit sa lahat, ako ang kanyang ninong. Ipinangako niya sa akin na talagang tutulungan niya akong alagaan ang mga bagay-bagay kung mahihirapan ako sa anumang paghihirap sa hinaharap. Pagmamalaking bulalas ni Waylon. Sige, gawin natin iyon pagkatapos. Tawagin mo ako ngayon sa Big War. Milo saka nagmamadaling nagdial sa kanyang telepono. Pagkatapos ay pareho silang bumalik sa silid ng walang casual, ngunit sa malalim, halos hindi nila mapigilan ang kanilang kaguluhan. Si Gerald na nasisiyahan sa kanyang mga pork trotters sa gilid, ay hindi mapigil ang magtaka kung bakit pareho silang tumatawa ng masayang kasama nila. Hindi nagtagal, nagkaroon ng malakas na gulo sa labas. Ano sa palagay ninyo ang ginagawa niyong mga lalaki? Hindi ka makakapasok doon. Panipi. Kabanata 486. Sigaw ng isang waitress sa tuktok ng kanyang baga. Mawala ka. Isang lalaki ang nagmura. Ang susunod na alam ng lahat, ang pinto ng silid ay sinipa ng maluwang. Isang grupo ng 7 o 8 matitinong kalalakihan na may buzz cut at mga gintong kwintas sa kanilang leeg ang sumugod sa silid. Ang bawat isa sa kanila ay may maladrago na mga larawang inukit sa kanilang mga katawan. Tiyak na nagbigay sila ng isang nakakatakot na vibe. Nakasuot ng mga sando na may maikling manggas, dahan-dahan silang tumingin sa paligid, nakatingin na nakamamatay sa mga tao sa loob ng silid sa sandaling ito. Ang pinuno ng gang ay nakasuot ng isang t-shirt at isang sling pouch bag. Kumuha siya ng mahabang puff bago siya umungol sa isang masungit na boses, sino ang nagbook ng silid na ito? Gusto kong lumipat ka sa ibang silid ngayon. Bakit natin ito gagawin? Sino sa palagay ninyong lalaki? Galit na tanong ni Cindy sa pagtayo niya. Hindi naman siya natakot sa kanila. Sino ako? Babae ako si Warwick Yackle. Kung hindi mo alam kung sino ako, lumabas sa mga kalye at tanungin ang sino man tungkol sa akin. Napangisi si Warwick habang hinahagis niya ang puwitan ng sigarilyo sa lupa at tinapakan ito. Itinaas ni Francesca ang kanyang mga browser nang marinig niya ito.
Pinatunayan nito na narinig na niya ang pangalan ni Warwick bago ito. Ginoo, Yakol, hindi pa tayo tapos sa aming pagkain. Kaya paano tayo makakakilos sa ibang silid kung gayon? Magalang na tanong ni Francesca, isang mahigpit na ngiti ang dumampi sa mukha niya. Paano? Simple lang. Ang bawat isa sa iyo ay kukunin lamang ang iyong sariling sumpa na pinggan sa iyong mga kamay at lumipat sa ibang lugar. Sagot ni Warwick at ngumuso. Ang panahon ay panahunan at mahirap. Kahit si Francesca ay hindi alam ang sasabihin pa. Kung ilalabas nila ang kanilang pinggan upang kumain, tiyak na mawawala ng mukha si Waylon. Walang magawa lamang na pigilan ni Francesca ang kanyang inis na anak na babae habang sinubukang akitin si Cindy na umupo. Si Waylon at Milo ay kapwa kalmado lamang na nagmamasid sa sitwasyon na inilantad sa tuwa. Ngunit may isang bagay na naramdaman na hindi tama at nag-alalang bulong ni Waylon, ano ang nangyayari. Ang isa ni Gerald sa mga nag-host ng tanghalian ngayon din. Kaya, bakit wala naman siyang ginagawa? Kung pupunta kami ng naaayon sa plano, sa sandaling magsalita si Gerald, agad na nila silang babatukan. Nakakainis ito fucking. Kasabay nito, naisip ni Gerald sa kanyang sarili, ang Waylon at Milo ay karaniwang mga uri na nasisiyahan sa pagiging matangkad. Sa mga ganitong sitwasyon, magpapakita na sila at susubukan na hawakan ang sitwasyon upang patunayan ang kanilang sariling mga lakas at kakayahan. Ayokong magnanakaw sa kanila ng kanilang opportunity na makapangasiwa. Ngunit tila parang pareho silang hindi sasabihin kahit ano. Ano ang nangyayari? Napagpasyahan ni Gerald na manatiling makaupo at nagpatuloy na magmasid pa. Sige, mukhang wala sa iyo ang magsasalita, tama ba? Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolitado ko. Si Warwick ay basag ang kanyang mga buko at pinalaya ang kanyang leeg. Boom! Biglang hinampas ni Jackie ang mga kamay sa lamesa. Tingnan natin kung gaano kakatapang ang mga tao noon. Wala ka bang respeto sa batas? Zella, tumawag ka ngayon sa pulisya. Nagfiyong si Jackie habang malamig na nakatingin sa grupo ng mga lalaki, isang kamay sa kanyang bulsa. Naramdaman ni Zella na namumula ang mga pisngi ng maramdaman ang paglabas ng alindog ni Jackie sa kanya. Napatingin siya ng maigi kay Jackie, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Milo na mas lalong mag-alala kay Waylon. Tumingin si Milo kay Waylon na parang sinasabi, tingnan mo. Si Jackie ay ninakaw ang lahat ng nakatuon sa iyo. Si Waylon ay simpleng nakangiti ng pilit habang iniisip ang sarili, gusto niyang magnakaw ng limelight sa akin. Okay fine, hahayaan ko muna sina Jackie at Gerald na nakawin ang limelight sa akin. Hindi gagana ang aking plano kung walang nagtangkang magnakaw ng limelight sa akin. Si Jackie, nakaramdam din ng isang tagumpay tulad ng isang bayani. Tumalikod siya at tiningnan si Zella na parang sinasabihan siyang huwag mag-alala at nasa ilalim na niya ang lahat. Pasimpleng tumango si Zella at mabilis na pinalo ang kanyang cellphone upang tumawag sa pulis. F***. Kaya talagang hindi mo ako binibigyan ng anumang mukha. Mga kapatid, bugbugin mo siya. Pagkabum pa lang ni Warwick, kinuha niya ang isang dumi mula sa tagiliran at diretso itong itinapon kay Jackie. Nang maganap ang away, inagaw ng isa sa mga miyembro ng gang ang telepono ni Zella at sinira ito. Agad na napakunot ang mukha ni Zella sa takot habang nakayuko sa likuran ni Waylon. Si Jackie ay naipit sa lupa habang ang mga lalaki ay malubhang na bludgeon sa kanya. Tumigil ka na. Tigilan mo na siya. Tigilan mo na siya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Napasigaw si Francesca sa isang siklab na galit at parang maluluha na siya. Nakita ni Waylon na tuluyan ng walang magawa sina Cindy at Zella at halos umabot sa kanilang hangganan. Ngunit gayon pa man nanatiling kalmado si Gerald at hindi gumawa ng anumang aksyon. Si Waylon ay nagmura sa ilalim ng kanyang hininga at nanumpa na may iba na siyang bubugbog sa susunod. Biglang may tumago sa hangin ng tunog ng may humampal sa kamay sa mesa. Isinuot ni Waylon ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa na dumulas sa pagkabigo. Napaikot ang ulo niya habang unti-unting umuulol sa pagkasuklem. Nais kong huminto kayo ngayon. Kabanata 487. Tumayo si Waylon at sumigaw. Natigilan, huminto agad si Warwick at ang kanyang mga lalaki. Binata, humihingi ka rin ba ng isang hiling sa kamatayan? Napayuko si Warwick patungo kay Waylon, mapundi ang mukha nito at itim. Huwag mo siyang pakialaman. Hindi mo ba alam kung sino ang ama ni Waylon? Kahit na natikman ni Zella ang pinakahirap na katotohanan ng mundo sa loob ng ilang taon, hindi pa siya nakakakita ng ganito dati. Nang maganap ang pangyayaring ito, nawala ang pakiramdam ng seguridad na naramdaman niya kay Jackie. Kung titingnan kung paano naging ang mga bagay, tila parang hinawakan ni Waylon ang mga bagay ng mas mahusay kumpara kay Jackie. Sa kabila ng pagiging ulap sa takot, naramdaman ni Zella na ibunyag ang background ng pamilya ni Waylon upang takutin si Warwick at ang kanyang mga tauhan.
Sino siya? Bago pa sumagot si Zella, hinawakan na ni Wayland ang braso at sinenyasan siyang manahimik. Zella, sinabi ko na sa iyo dati na ayokong isama ang aking ama sa anumang aking sariling mga gawain sa hinaharap. Lumingon ka sa likuran ko. Ayos lang malulutas ko ang bagay na ito. Sagot ni Wayland. Ngunit Wayland, tumayo ka lang sa likuran ko. Umungol si Wayland kay Zella. Walang imak na tumanggo si Zella. Sa kabila ng pagsigaw sa kanya, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na pakiramdam ng seguridad sa ilalim ng kanyang puso. Masunurin siyang tumayo sa likuran niya. Malaking digmaan, ang pangalan ko ay Wayland Letts. Sinimulan ko ang isang maliit na kumpanya ng aking sarili. Alam ko kung gaano kasikat sa industriya ng ilalim ng lupa. Alam ng aking kapatid na lalaki mula sa Mayberry City kung sino ka din. Ngumiti si Wayland kay Warwick, pilit pinapagaan ang sitwasyon. Oh, ganoon ba? Tinaasa ng kilay si Warwick, kunwaring gulat. Si Francesca, na tumayo sa gilid, ay nagsimulang makaramdam ng isang lumalagong pakiramdam ng paghanga at pagpapahalaga kay Wayland nang makita niya siya sa pagharap sa mga bagay ng mahinahon. Alam din ng iyong kapatid na lalaki kung sino ako. At mula sa Mayberry City. Ano ang kanyang pangalan? Kuminto sandali si Warwick bago tanungin si Wayland. Jackson Sanders. Siya ay napakalakas at maimpluwensyang kapwa sa Mayberry City at Seren County. Tinawag siya ng lahat na Jackson the Great. Narinig mo na ba tungkol sa kanya dati, Big War? Sagot ni Wayland, nakangiting magalang. Ano, si Jackson the Great ang iyong godbrother? Tanong ni Warwick habang namumutla kaagad ang mukha. Nakakumbinsi talaga ang kilos niya. Bullshit. Sino si Jackson the Great? Siya ay mula sa Mayberry Organization. Paano mo malalaman ang isang tulad niya? Agad siyang sinulit ni Warwick. Sa katunayan, nag-alinlangan din si Francesca sa kanyang mga sinabi. Natagpuan niya na malansa para sa isang tulad ni Wayland na maging mahusay na konektado. Dagdag pa, ito ay isang malaking pahayag na sinasabing si Jackson the Great ang kanyang ninong. Hey, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, lagi kong may iwan ang aking kapatid na lalaki ng isang tawag ngayon at makipag-usap sa iyo ng personal noon. Kalmadong sagot ni Wayland bago tawagan si Jackson. Siyempre, sinabi na niya kay Jackson ang tungkol sa bagay na ito ng una at hiniling para sa kanyang pabor na maglagay ng kilos at ipasa ang isang mensahe para sa kanya. Ang kanyang pangunahing layunin ay turuan lamang ng leksyon ang kanyang kaaway. Pagkatapos ng lahat, dahil hindi pinamahalaan ni Jackson na tulungan si Wayland sa huling pagkakataon, kaya't sumang-ayon siya sa pabor na ito ngayon. Kuya, busy ka ba? Nagkaroon ako ng kaunting problema. Oo. Nasa Johnsbury Bistro ako ngayon. May isang nagngangalang Warwick Yakal na humahawak sa aking mga kaibigan at ako. Ano, malapit ka sa Johnsbury Bistro. Kaya pupunta ka ngayon. Nakasaya si Wayland, hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan. Nang makausap nila ang telepono ng maaga, pinlano na nila na sabihin ni Jackson ang ilang mga salita sa telepono kay Warwick. Hindi inaasahan, si Jackson ay talagang pupunta rito ng personal. Pagkatapos ay binaba ni Wayland ang telepono ng tuwang-tuwa. Ito talaga si Jackson the Great. Habang sinasabi niya ito, nagpanggap si Warwick na labis na nabigla. Kumilos pa siya na para bang takot na takot siya sa paggalaw. Ang isa sa mga kondisyon ni Warwick na nakasaad bago siya sumang-ayon na magsagawa ng isang kilos para kay Wayland ay upang siya ay makipagkaibigan kay Jackson the Great sa pamamagitan ni Wayland. Pagkatapos ng lahat, alam ni Warwick na si Wayland ay nagmula sa nakakahimok na background ng pamilya. Kung hindi man hindi siya papayag na isagawa ang batas na ito para sa kanya ng walang dahilan. Sa wakas natakot ka na. Kinutya ni Zella. Nakaramdam pa rin siya ng galit na ang pangkat na mga kalalakihan ay nasira ang kanyang cellphone ngayon lang. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto. Isang batang lalaki ang nagbihis ng isang malinis na suit at mga sapatos na pangkatad na umakyat sa silid. Kabanata 488. Sino ang nagdudulot ng kaguluhan? Tanong ng binata. Nang makita ni Warwick ang binata, laking gulat niya. Ikaw talaga, Jackson the Great. Ako si Warwick, at nakikisabot lang ako sa lugar. Ito ay ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Inanyayahan si Jackson na kumanta sa isang karaoke bar sa tabi ng Johnsbury Bistro. Nauna niyang naisip na hindi tama para sa kanya na hindi tulungan si Wayland kahit papaano natanggap ang napakaraming pabor mula sa pamilya ni Wayland. Sa pag-iisip na iyon, napagpasyahan niyang lumapit ng personal upang tingnan. Kaya, ano ang dapat kong gawin ngayon? Wayland, hindi ka nasugatan, di ba? Tanong ni Jackson. Hindi ako nasugatan, kuya. Walang alalahanin. Lumakad si Wayland kay Jackson at naglabas ng sigarilyo bago ibigay kay Jackson habang sinindihan niya ito para sa kanya. Tulad ni Jackson na may ilang mga drags ng sigarilyo, nahulog ito sa lupa. Kapatid, ano ang nangyayari?
Nagtataka na tanong ni Waylon. Ikaw, narito ka? Tanong ni Jackson habang nakatingin kay Gerald na nakaupo sa mesa na may pagtataka. Napakalinaw niya tungkol sa kung sino si Gerald. Bilang isa sa mga direktang kasangkot sa samahan, sigurado siya tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald. Si Gerald naman ay palaging naiisip na si Jackson ay isang taos-puso at matuwid na tao. Nabigo siyang unawain kung paano niya nakilala ang isang tulad ni Waylon na gusto lamang magloaf sa paligid. Oo, sagot ni Gerald habang tumatango. Si Milo na nakatayo sa tabi ay nais ding makausap si Jackson. Pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Jackson habang sinabi niya ng marahan, Jackson the Great, iyon ang bata na bubugbugin natin ngayon. Ano, sinasabi mo ba na ang taong nais mong bugbugin ay siya? Gulat na tanong ni Jackson. Oo. Kapatid, talagang nasaktan ng batang ito ang iyong godbrother. At katumbas iyon ang pagkakasala rin sa akin. Panoorin mo ako. Hahampasin ko siya ngayon. Ang ekspresyon ni Jackson ay mahirap basahin sa sandaling iyon. Sinimula ni Warwick ang daan patungo kay Gerald upang bugbugin siya. Nang makita iyon, biglang itinaas ni Jackson ang kanyang paa at nadapa si Warwick na tumimbang ng higit sa 80 kilo. Agad na nahulog sa lupa si Warwick na may malakas na lakas. Damn it! Napakabastos at kawalang galang mo. Tatapusin kita ngayon. Bilang isang tsuper, natural na makakalaban ng husto si Jackson. Ang pangkat ng mga tao na ito ay talagang nais na talunin si G. Crawford. Hindi ba nangangahulugan iyon na naatasan siyang talunin din si G. Crawford? Ano ang isang recipe para sa sakuna? Napaatras din si Waylon. Hindi na ba sila nagkasundo na hahampasin lang ni Jackson ng gaanong si Warwick? Bakit talaga siya binugbog ni Jackson? Kapatid, bakit ka? Sampal. Tinaas ni Jackson ang kanyang kamay at binigyan ng malaking sampal si Waylon. Damn it! Ang walang ingat na tanga. Umungol si Jackson habang nakataas ang paa at sinipa din si Waylon. Napabuntong hininga si Zella at ang iba pa sa silid na tulala sa eksena. Ano ang nangyayari? Hindi ba tinawag dito ni Waylon si Jackson upang tulungan siya? Bakit niya pinapalo ang mga tao mula sa magkabilang panig? Mahigpit na hinawakan ni Francesca ang kamay ni Cindy. Alam niya na hindi nila kayang mapahamak ang sinumang nandito ngayon. Grabe ang pamamaga ng mukha ni Waylon habang nanginginig at tinanong, kapatid, bakit mo ako sinaktan? Nakaramdam ng labis na pagkalungkot at pagkakamali ni Waylon kaya't nagsimula siyang umiyak kaagad. Ang lahat ay dapat na talagang tuwid ngayon. Paimpal niyang nais na makipagtulungan kay Jackson kay Warwick upang makapagpamalas siya ng kaunti. Maaari nilang bugbugin si Gerald ng magkasama noon. Ngunit ang mga mesa ay nakabukas at kapwa si Warwick at siya mismo ay napalo sa halip. Hindi pinansin ni Jackson si Waylon nang tuluyan na nitong tinapakan ang mga daliri at naglalakad siya patungo sa iba pa. Tinanong ni Francesca sa isang nanginginig na tinig, Jackson the Great, hindi ka namin nasaktan sa anumang paraan. Ano na ang gagawin mo ngayon? Sa sobrang takot din ni Zella ay umatras siya hanggang sa makakaya niya. Biglang kinuha ni Jackson ang isang bote ng red wine. Naglakad siya papunta kay Gerald nakangiti. Kaya, nandito ka rin. Mangyaring payagan akong ipaliwanag ang aking sarili. Ang mga bagay ay hindi ayon sa akala mo. Habang nagsasalita siya, mabilis na pinunan ni Jackson ang baso ng alak ni Gerald para sa kanya. Mukha namang kinakabahan si Jackson na para bang lumuhod ito sa harapan ni Gerald. Ha? Anong nangyayari? Ang mga mata ng lahat ay malapit nang lumabas sa takot. Kabanata 489. Ang magalang na ugali ni Jackson kay Gerald ay nagulat sa lahat. Lalo na ito para kay Zella na ngayon ay nakatingin kay Gerald na may ganap na kakaibang ekspresyon sa mukha. Akala niya dati ay may mga personal na koneksyon lamang si Gerald sa average na mga taong may status. To think na alam niya ang isang malakas at kagalang-galang na individual bilang si Jackson. Ano pa, itinuro pa ni Jackson sa mga taong nagpaplanong talunin ang isang aralin kay Gerald. Hindi niya talaga sila binigyan ng anumang mukha. Anong laking pagkakataon. Kung hindi dahil sa iyo, napalo na ako. Sabi ni Gerald na may isang malaswang ngiti sa labi. Nakita niya sa kilos ni Waylon. Kung tama ang kanyang hula, kung gayon ang lahat ng nangyari ay inayos ni Waylon. Marahil iyon din ang naging dahilan kung bakit parehong tumawa sina Waylon at Milo sa pagitan nila kanina. Paimpal yumuko si Jackson sa komento ni Gerald. Ano ang isang mahirap na pagkain ngayon? Si Gerald mismo ay nakaramdam na ng busog. Tungkol kay Francesca, matapos makita si Waylon na nabugbog ng ganoon, wala na siyang mood na ipagpatuloy ang pagkain. Sa pamamagitan nito, nagpasya siyang ayusin muna ang panukalang batas. G. Sanders, pamilyar ka ba kay Gerald? Ako ang Deputy Director ng X-Bank. Para kang lubos na may kakayahang lalaki.
Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin kung ang alinman sa iyong mga pangkat ay nagnanais na gamitin ang aming bangko para sa iyong pondo at daloy ng kapital. Hindi hahayaan ni Francesca ang pagkakataong maging kaibigan ni Jackson na madulas ng madali. Pagkatapos ng lahat, alam niya na may kakayahan ang Jackson na gawing mas maliit ang mga nasasakupang kumpanya na gamitin ang X-Bank para sa kanilang cash flow. Sa halip na talakayin ang bagay kay Francesca, simpleng tumingin siya kay Gerald upang makita ang kanyang tugon. Simpleng tumango si Gerald. Kung hindi siya inimbitahan ni Francesca na sumali sa kanila sa tanghalian ngayon, maaaring madali niyang makalusot sa negosasyon sa negosyo. Dahil naantala ang kanyang unang plano dahil sa kanya, naisip ni Gerald na magiging makatarungan para sa kanya na tulungan siya sa oras na ito. Ito lang ang dahilan kung bakit siya pumayag dito. Sa sandaling iyon, naririnig nila si Waylon at ang pangkat ng mga tao na muling nag-aaway sa loob ng silid. Ito ay malinaw, gayunpaman, na ang mga tao ay daijin si Waylon sa oras na ito. Kahit nabalak ni Warwick na gamitin si Waylon upang makipagkaibigan kay Jackson, napunta siya nang hindi inaasahan na masaktan siya. Paano hindi nagagalit si Warwick? Si Waylon ngayon ang punching bag ng grupo upang mailabas ang lahat ng kanilang galit at pagkabigo. Inisyon lang ni Gerald nang marinig ang sigaw ni Waylon. Sa katunayan, naramdaman niya na hindi nila siya binubugbog ng husto. Patuloy na nakatingin si Zella kay Gerald, isang komplikadong ekspresyon ng mukha nito. Nang makita niya na si Gerald ay nakikipag-usap lamang kay Cindy at hindi ito binibigyan ng pansin, malalim sa kanyang puso, hindi mapigilan ni Zella na makaramdam ng bahagyang hindi komportable at tulad nito, natapos na ang pagkain. Bumalik si Gerald sa kanyang hotel kasama si Jackson bilang driver. Cindy, sa wakas ay nakikita ko na kung bakit sinabi sa akin ng iyong lolo na ang pagkakakilanlan ng binatang ito ay hindi ganoon kadali. Sabi ni Francesca pagkalipas ng ilang sandali habang nagbubuntong hininga siya. Habang nagsasama sila sa hapunan kagabi, binigyang diin ng lolo ni Cindy na hindi ganoon kasimple ang hitsura ni Gerald sa kanyang hitsura. Hindi pa niya masyadong iniisip ito, ngunit nakikita niya ngayon kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko inaasahan na siya ay napakalakas at mahusay na kumonekta. Sa totoo lang, ngayong naiisip ko ito, nanay. Sa wakas ay naiintindihan ko kung ano ang nangyari noong nasa karaoke bar ako huling beses. Sagot ni Cindy habang tinatampal ang kanyang noo gamit ang kanyang palad. Si Zella mismo ay nanatiling tahimik. Naghihintay siya para sa mga tao sa loob na tapusin ang laban bago ang pangingisda kay Waylon. Hindi siya naglakas loob na pumasok sa sandaling ito ni maglakas loob manatili siyang mag-isa. Kinilabutan siya nag-aantay din sa kanya si Warwick at ang kanyang mga tauhan. Kanina pa nasundan niya ng tahimik si Gerald nang makita siyang umalis. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Gerald at simpleng umalis na lamang nang walang sinabi. Kabanata 409 po. Pagkaalis ni Gerald, muli na namang pumasok si Zella sa gusali at tumayo malapit kay Francesca at sa kanyang anak na babae. Pinapakinggan niya ang pag-uusap ng mag-ina mula nang magsimula silang mag-usap muli. Ano ang nangyari sa karaoke bar? Kinakabahan na tanong ni Zella bago pa man makapagresponde si Francesca. Oh, kita nyo, nagpunta kami sa isang karaoke bar ng medyo kaunti pabalik upang magsaya. Ang isang kaibigan namin ay pinukaw ang ilang mga tao doon at humantong ito sa isang pag-aaway kay Louie mula sa Lourdes Mining Group sa Seren County. Noon kahit si Douglas ay takot na mamatay sa kabila ng pagiging isang may kakayahang tao. Kung sa bagay, si Louie ang pinukaw namin. Inutusan pa ni Louie ang lahat ng mga batang babae na manatili sa bar at uminom kasama niya. Ano, Cindy, bakit hindi ako nasabi tungkol dito kanina? Ang alam lang ni Francesca ay inimbitahan ni Gerald ang kanyang anak na babae upang kumain kasama niya. Ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa buong salungatan na ito. Aba, natatakot ako na mag-alala ka. Ipapaliwanag ko ang lahat ng ito ngayon bagaman. Sa oras na iyon, umiiyak ako kasama si Layla dahil takot na takot kami. Si Douglas at ang iba pang mga lalaki ay tumakas din. Ngunit hulaan kung ano ang sumunod na nangyari. Ituloy, nag-aalalang sagot ni Francesca. Sa huli, si Gerald ang tumulong sa amin na ayusin ang lahat. Siya ang nagpakawala kay Louie sa lahat ng mga babae. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko nais na simulang isipin kung ano ang maaaring nangyari sa amin ng gabing iyon. Sa pagpapatuloy ng paliwanag ni Cindy, napansin niya kung gaano siya kaibig-ibig tuwing pinag-uusapan niya ito. Napagtanto niya sa sandaling iyon na ngayon ay may namumugto na siyang damdamin para kay Gerald. At, ano ang nangyari pagkatapos nito? Iniwan na lang ninyong lahat si Gerald kasama si Louie. Hayaan ang isang tulad ni Louie na iwan si Gerald ng ganoon kadali. Si Zella naman ang nagtanong. Oo, narito ang bagay. Iyon ay kapag nagsimula ang mga bagay na makakuha ng kahit na weirder.
Nag-aalala ako tungkol kay Gerald kaya't sinabi ko sa lahat na bumalik sa karaoke bar. Sa oras na makarating kami, ang gusali ay napapalibutan ng 12 ng mga kotseng Maybach. Pagpasok namin, lahat si Louie at ang kanyang mga kaibigan ay binubugbog ng ilang kalalakihang nakasuot ng itim. Kahit na ito ay isang panoorin, ang pangunahing layunin ko noon ay tulungan pa rin si Gerald na makalabas. Sabik na sabik ako noon. Gayunpaman, naka-out na hindi lamang si Gerald ang maayos, nagkakaroon siya ng mamahaling pagkain sa Pransya para sa kanyang hapunan sa isang restaurant sa tabi ng karaoke bar. Nang makita niya kami, inimbitahan niya kaming kumain din kasama niya. Nang tanungin ko si Gerald tungkol sa mga detalye ng nangyari sa karaoke bar, itinago niya ang kanyang mga sagot. Totoong may itinatago siya sa amin noon. Matapos ang mga kaganapan ngayong gabi, sa palagay ko naiintindihan ko na rin kung ano ang nangyari noon na medyo mas mabuti. Huminga ng malalim si Francesca bago huminga. Kung ganoon kung malamang na si Gerald ang tumawag sa grupo ng mga tao na talunin si Louie at ang kanyang mga kaibigan. Hindi ka lamang niya tinutulungan na malutas ang problema ng walang backup na plano. Ano pa, kalmado pa siyang nasasarapan sa masarap na pagkain sa oras na iyon. Iyon din ang iniisip ko. Sagot ni Cindy habang tumindi ito ng masigla. Nagulat si Zella matapos marinig ang kwento niya. Panipi tuldok. Alam mo, sandali noong nagkaroon ako ng muling pagsasama sa klase kay Gerald at sinabi ng isa sa aking mga kaibigan, si Cameron, na tila nagkaroon ng magandang relasyon si Gerald kay Louie. Sinabi pa niya na sinipa ni Gerald ang puwitan ni Louie ngunit ang tanging tugon ni Louie sa oras na iyon ay ang ngumiti ng walang imak. Maaaring sabihin na binugbog na siya ni Gerald minsan pa bago ito. Bakit pa siya magiging ganoon kagalang kay Gerald? Detalyadong ipinaliwanag ni Zella. Narinig ang tagiliran niya ng kwento, kapwa hindi maiwasang maramdaman ni na Francesca at Cindy na ang tunay na pagkatao ni Gerald ay naging mas misteryoso lamang. Sa palagay ko nakuha ko na. Cindy, kung tayo talagang maswerteng, si Gerald ay maaaring maging batang Panginoon mismo. G. Crawford mula sa Mayberry City. Pasigaw na sabi ni Francesca. Nang marinig ang mga salitang iyon ay kinilig si Zella sa takot. Nanginginig siya kaya't nahulog pa sa sahig ang kanyang handbag. Pakiramdam niya ay sinaksak lang siya sa puso. Iyon ay hindi posible, tama. Ramdam ni Cindy ang paghigpit ng kanyang dibdib habang pinag-iisipan niya ang ideya. Hinihila ko lang ang paa mo. Sa isang mas seryosong tala, ang Gerald na ito ay tiyak na ang pambihirang individual. Kahit ang pagbibigay sa kanya ni Jackson ng sobrang mukha, si Cindy palagi siyang naging mabait at mabait sa iyo, di ba? Subukang lumapit sa kanya hanggat maaari sa malapit na hinaharap. Sa alam namin, kapwa siya mga kamag-aral at maging ang pamilya ng Jung ay kinamumuhian siya. Isa ka sa ilang mga tao sa Seren County na tinatrato siya ng maayos kaya mas mabuti mong sakupin ang oportunidad na ito. Masayang sabi ni Francesca. Nakadama ng kawal si Zella nang marinig ang kanyang mga sinabi. Kung walang nangyari, siya ang naging matalik na kaibigan ni Gerald sa Seren County. Hindi pa masyadong nakakalipas, si Gerald ay naging mapagmahal pa rin sa kanya. Sa kabaligtaran, siya ay sobrang lamig at walang pakialam sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Zella na naramdaman niya na parang may nawala siya. Ito ay ilang oras pagkatapos ng tanghali nang bumalik si Francesca sa bangko upang magtrabaho. Siya ay may isang nagliliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Hehe, Deputy Director Lacey, bakit masaya ka? Maaari mo na bang nakilala ang isang marangal na tao upang makumplito ang iyong order para sa iyo? Nang makita ang masayang mukha ni Francesca, hindi mapigilan ni Leia na makaramdam ng kaunting Cap 8. Kabanata 471. Nako, huwag kang ganyan, Deputy Leia. Hindi araw-araw na nakikita natin na masisiyahan si Deputy Lacey. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin niyang matupad ang isang malaking kota na kahit na ang Pangulo ay maaaring hindi maabot at siya ay isang representante lamang. Kinutya ang isa sa mga ginang na mas malapit kay Leia. Natuwa si Leia nang marinig iyon. Tama iyan. Representante pa lang siya, na para bang may lakas siyang ganoon. Humiti lang si Lacey nang walang imak. Habang nangyayari ito, isang babaeng nasa edad na ang biglang sumabog sa opisina, tinakpan ang ulo hanggang paa sa pawis. Nang makita ito, agad na sumigaw ng sabay ang mga empleyado sa silid, Pangulo. Pangulong Kan, ano ang mali? Nabasa ka sa pawis. Tanong ni Leia. Karaniwan, si Leia ay makakakuha ng higit na respeto mula kay Pangulong Kan dahil sa kanyang asawa. Sa oras na ito, gayunpaman, hindi man siya tumingin sa kanya. Paimpal siyang naglakad papunta kay Lacey na para bang wala siyang naririnig na salita mula kay Leia. Deputy Lacey, nakamit mo ang isang mahusay na nakamit sa ngalan ng bangko sa oras na ito. Hindi talaga ako sigurado kung paano kahit na salamat ng maayos. Tuwang-tuwa na sinabi ng Pangulo.
Ano ang nangyari, Pangulong Kan? Tanong ni Lacey. Nagkaroon siya ng makatarungang hulaan kung ano ito tungkol ngunit nagtanong pa rin siya. Haha. Well, tandaan ng Mayberry Commercial Grow, ibig kong sabihin ang Dream Investment Group. Ang lagi kong nais na makipagtulungan. Palagi kong naisip na hindi ako makakatrabaho sa kanila dahil sa aking katayuan. Hindi ko rin nasigurado kung ang kanilang pinakamaliit na kumpanya ay makikipagtulungan sa amin. Gayunpaman, nagawa mong makakuha ng higit sa 30 mga kumpanya sa ilalim ng kanilang pangalan. Nag-sign ka pa ng 60 mga kontrata sa financing sa kanila at ang data ay dumarami pa rin. Ako, hindi ko rin sigurado kung ano ang gagawin ngayon. Hindi lang si Pangulong Kan ang nagulat. Si Lacey ay pantay din nagulat. Naisip niya na si Gerald ay maaaring makakuha lamang ng 1 o 2 kumpanya sa ilalim ng kanilang pangalan, ngunit isipin na nakuha niya siya ng higit sa 30 mga kumpanya at higit sa 60 mga kontrata sa financing. Kabutihan mabait. Sa paglipas ng mga pangyayaring ito, maaaring hindi lamang siya mananatiling isang direktor sa oras na ito, tama ba? Gayunpaman, narito ako upang sabihin sa iyo na opisyal naming pipirmahan ang mga kontrata sa kanila bukas. Naturally, sasama ka sa akin. Gayunpaman, ang iyong kasalukuyang posisyon ay hindi na angkop sa iyo. Nakipag-usap ako sa mas mataas na pamamahala at ikaw ngayon ay ang Reserve Vice President. Magretiro na si Lennon sa susunod na buwan at kapag siya ay kukuha ka na ng posisyon. Dahil ang posisyon ng direktor ay walang laman din, magkakaroon ka ng parehong mga posisyon sa ngayon. Sa ngayon, punan lamang ang mga form para sa parehong posisyon ng director at vice president. Aaprubahan ko ang mga aplikasyon sa paglaon. Naiintindihan ko, Pangulong Kan. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Tuwang-tuwa si Lacey na halos maiyak na siya. Sa sandaling umalis si Pangulong Kan, hindi alam ni Lacey kung ano ang gagawin. Nararamdaman niya ang isang atake ng emosyon sa sandaling iyon. Bigla na lang narinig ang tunog ng basag na baso. Nahiga ang tasa ni Leia sa sahig. Namumutla ang kanyang mukha at nanatiling frozen ang kanyang kamay na parabang nakahawak pa siya sa tasa. Gulat na gulat siya. Paano ito posible? Paano ito posible? Pulong ni Leia sa sarili sa sobrang kawalan. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay naabutan siya ng kanyang katunggali. Si Leia ay matagal nang namumuno at gayunpaman biglang naitaas si Lacey sa isang mas mataas na posisyon kaysa sa kanya. Hindi ito isang bagay na maaari lamang kunin ni Leia ng mahinahon. Binabati kita, Direktor, ibig kong sabihin, Vice Presidente Lacey. Sabi ng isa sa mga trabahador. Nagsimulang pumalakpak ang lahat sa opisina. Well, lahat maliban kay Leia. Tumingin si Lacey kay Leia bago ngumiti ng matagumpay. Kagad pagkatapos nito, tinawag niya si Gerald. Kamusta, Gerald? Kailangan kong magpasalamat sa iyo ng harapan. Dahil sa kaibigan mo, ako ngayon ang Vice Presidente. Kailangan kitang magpagamot kapag malaya ka, Gerald. Tiyak na darating ka, okay. Malakas na sinabi ito ni Lacey, partikular na para marinig siya ng isang partikular na tao. Oo naman, Tita Lacey. Sabi ni Gerald habang tumatango sa kabilang dulo ng linya. Pagkababa niya ay tumingin siya kay Leia na nakatitig sa kanya ng malapad ang mata. Ikaw, sino ang tumulong sa iyo? Ano ang sinabi mong pangalan niya? Ang mukha ni Leia ay mapatla tulad ng isang sheet habang nagtanong. Kabanata 472. Oh, alam mo, Gerald. Sa totoo lang, ngayong naiisip ko ito, dapat ay mas kilala mo siya kaysa sa akin. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagbawi ng $70,000 na cash at siya ring matalik na kaibigan ng aking anak na babae. Sobrang traitor niya, alam mo. Alam na alam ng bawat isa sa opisina ang bawat isa kung kaya't nagsalita si Lacey ng walang kahit na alinlangan. Wow! Dapat siya ang magiging manugang mo. Ang bawat isa ay may bahagyang pagkainggit sa kanilang tinig. Ano ang pinag-uusapan mo? Na para bang magkakaroon siya ng ganoong kapangyarihang? Nagbibiro ka, di ba? Sigaw ni Leia. Haha. Oo, tiyak na nagbibiro ako. Sarkastikong sagot ni Lacey habang nakangiti. Ang mga salita ni Lacey ay tumusok sa puso ni Leia na parang mga sibat. Galit na galit siya na wala man lang siyang masabi sa mga oras na iyon. Paano hindi siya naging? Ang kanyang katunggali ay nagwagi ng lahat. Natalo pa siya sa taong pinakamababang pagtingin niya. Si Gerald na yan. Habang pinuno ng kanyang kaisipan ang sabungan ng galit, poot, at paninibugho, hindi niya magawa ang lubos na pagkatalo at nagsimulang umiyak. Samantala, kararating lang ni Gerald sa kanyang hotel nang makatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula kay Zack. Mayroon akong 2 bagay na ipapaalam sa iyo, G. Crawford. Sabi ni Zack, ipagpatuloy mo. Kaya ang una ay tungkol sa Jade Pendant. In-update ako ni G. Zeke sa kanyang mga natuklasan.
Kahit na ang panghuling resulta ay magagamit lamang sa loob ng susunod na 2 araw, ang kanyang kasalukuyang hula kung saan nagmula ang jade ay mula sa Timog Kanluran. Tinanong ko rin ang ilang ibang mga masters na doble lang ang kumpirmahin sa kanyang mga pagpapalagay, paliwanag ni Zack. Timog Kanluran. O sige, nakuha ko ito. Hihintayin lamang namin ang pangwakas na pagsusuri bago gumawa ng paglipat. Ano pa ang ibang bagay na nabanggit mo tungkol sa? Tanong ni Gerald. Siya ay nalulugod na mayroong pag-unlad sa Jade Pendant. Tungkol doon, dahil ang pamumuhunan sa Seren County at pag-unlad ng Mayberry ay isang napakalaking proyekto, ang mga mula sa pinakamataas na pamamahala ay nababahala. Darating sila upang siyasatin sa paglaon kaya nag-organisa ako ng isang panggabing cocktail party. Maganda kung dadalo ka. Ipapakita nito kung gaano kami nababahala tungkol sa pinakamataas na pamamahala din. Sino ang darating? Mayroon akong oras upang makatipid sa paglaon. Nariyan si G. Harrison, ang Vice-Presidente at Pangulo ni Mayberry, at ang pamamahala ng Seren County. Dadalo ang lahat ng malalaking pangalan. Kung gayon mas mabuti kung nandyan ako maaga ngayong gabi. Sabi ni Gerald. Malapit na ito sa 4 at alam ni Gerald na dapat siya maghanda kaagad. Bigla niyang naalala na kakain daw siya kina Zeno mamaya. Dahil hindi niya ito magawa ngayon, sinubukan niyang tawagan si Zeno upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagbabago ng mga plano. Gayunpaman, hindi siya kumukuha. Kakaiba sinubukan ni Gerald na tawagan si Shena. Tumagal ito sa kanya ng 2 pagsubok bago siya tuluyang pumili. Gayunpaman, nasabi niya kaagad na mayroong isang bagay na sobrang mali sa sandaling sinagot niya ang kanyang tawag. Napakaingay nito sa tagiliran ni Zeno. Naririnig niya ang may nagmumura sa likuran at nagmumura rin si Zeno. Nang sa wakas ay nagsalita si Shena, labis na nababalisa ang kanyang tinig. Gerald, ano ang nangyayari, Shena? Tungkol saan ang ingay? Kuminto sa pagsasalita sandali si Shena bago magpatuloy si Zeno. Ang ilang mga tao ay sinisira ang aming shop. Nasa loob sila ngayon at gusto silang labanan ni Zeno. Ano? Agad na sumampa si Gerald sa couch. Hintayin mo ako, lalapit na ako agad. Panipi. Kabanata 473. Sa oras na marating ni Gerald ang segunda mano na tindahan ng kotse ni Zeno, maraming mga kotse ang nakaparada sa labas. Kahit nasa malayo, naririnig niya ang isang pangkat na mga taong nag-aaway mula sa loob ng shop. Nang makalapit na si Gerald ay kitang-kita niya na nabasag ang pintuan ng baso. Ang pamilyar na likuran ng 2 tao ay makikita rin sa harap ng shop. Ito ang magina mula sa blind date na kaganapan. Agad na pinagsama ni Gerald ang 2 at 2. Hindi nakakagulat na patuloy niyang sinabi sa kanya na huwag lumapit sa telepono. Ang mga tao doon ay habol sa kanya. Fuck, siya yun. Siya ang bumugbog sa atin. Sigaw ng galit na babae nang makita si Gerald. Habang itinuturo niya sa kanya, maraming tao na kamukha ng mga gangster na gumagamit ng kahoy na paniki ang lumabas sa tindahan. Mayroon silang mga tato ng dragon sa kanilang mga bisig at bawat isa ay nagdala sila ng mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Zeno mismo ang tumakbo palabas, may hawak na kutsilyong kusina sa bawat kamay. Kahit na malinaw na mas marami siya, hindi natakot si Zeno. Lahat sila ay nasa labas ngayon at dahil hawak ni Zeno ang mga kutsilyo, wala sa mga gangsters ang naglakas loob na sumulong. Ang parehong partido ay simpleng naghihintay para sa iba pa na gumawa ng unang paglipat. Huwag mo siyang pansinin. Ang bastard na binugbog ang pareho sa atin ay tapos na. Patayin mo siya hanggang sa mamatay. Sigaw ng galit na ina. Itapat ang isang daliri sa aking kapatid at kukunin ko ang iyong ulo. Sigaw ni Zeno habang hinihimas niya ang kanyang kutsilyo sa hangin. Ang mga gangsters ay pantay na hindi nais na ilipat ang anumang mas malapit sa kanya. Habang patuloy na tumataas ang tensyon, isang pakpak ang naririnig mula sa likuran ng mga gangsters. Ang lahat sa kanila ay gumawa ng paraan para sa isang matigas na lalaki. Nakasuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw at kaagad na winigiwi niya ang kanyang kamay, agad na umatras ang mga lalaki. Para siyang pinuno nila. Halika ngayon, Zeno. Alam namin ang bawat isa sa loob ng maraming taon at pareho kaming nasa iisang industriya. Alam ko kung ano ka sa totoo lang, kung ito ay ibang tao, wala na akong pakialam. Gayunpaman, ang aking pinsan at ang kanyang ina ay kasangkot sa oras na ito. Pareho silang binugbog at hindi ko iyon gaanong gagaan. May kailangang magbigay sa akin ng tamang paliwanag. Sigaw ng lalaki habang basag ang kanyang leeg sa pananakot. Ang lalaking ito ay nangangahulugang negosyo. Ang bitch na ito ay pinsan mo. Quasi, hindi ko nga alam na may tita ka. Kinutya ni Zeno. Masasabi ni Gerald na ang babae ay isang manlalaro. Maaari rin niyang hulaan na marahil ay may maraming mga kalalakihang handa siyang tulungan siya. Nako, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon, Zeno.
Tingnan, alam ko na mayroon tayong mga problema sa negosyo at madalas mong natanggap ang lahat ng suporta mula sa iba. Itinatabi ko yan para ngayon. Mayroon kaming isa pang malaking problema sa ngayon. Habang sinabi iyon ni Quasi, tinuro niya si Gerald, nakatitig sa kanya ang mga sandang bago balikan si Zeno. Alamin na hindi pa ito tapos. Tayo na, guys. Sigaw ni Quasi habang kinawayan ulit ang kamay. Ang mga gangsters ay sumunod sa likuran niya, paminsan-minsan ay lumilingon sa mga nakakatakot na titig. Quasi, napakadali mong pinakawalan sila. Tandang padamdam. Sabi ng dalagita, nababagabag. Nako, may iba pa akong mga plano. Maglalaro sila ng kaunti ngunit sa ngayon, umupo ka lang at tangkilikin ang palabas. Sagot ni Quasi sabay ngisi. Sa sandaling umalis ang pangkat ng mga tao, nagsimulang pakiramdam ng labis na nagkasala si Gerald. Narito sila para kay Gerald ngunit kailangang bayaran ni Zeno ang presyo. Humihingi ako ng paumanhin, Zeno. Shena, sabi ni Gerald. Say sorry lang kapag nagkamali ka, Gerald. Walang sinisisi sa iyo. Ang bastard Quasi na iyon ay nakikipaglaban sa akin ng ilang sandali ngayon kahit bago ka pa bumalik sa lalawigan. Palagi kaming may dahilan upang mag-away. Ungol ni Zeno pagpasok niya ulit sa shop niya. Pagdating sa loob, inilagay niya ang mga kutsilyo sa gilid bago umupo sa isang upuan at nagsindi ng sigarilyo. Si Shena naman ay kumuha ng Wallace at dustpan upang malinis ang mga basag na piraso ng baso. Pagkatapos huminahon ng kaunti, ipinaliwanag ni Zeno kay Gerald kung paano nangyari ang sitwasyon ng mas maaga. Si Zeno at Shena ay nagpunta sa hypermarket upang kumuha ng ilang mga sangkap para sa hapunan. Nang makabalik sila, nakita nila si Quasi, ang ina, at ang kanyang anak na naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang tindahan. Malinaw na nais nilang maghiganti kay Gerald, ngunit dahil hindi nila siya makita, pinuntahan nila si Zeno. Gayunpaman, tumanggi si Zeno na sabihin sa kanila kung paano makipag-ugnay o hanapin si Gerald. Kabanata 474. Dahil siya ay mainit na ulo na tao, kalaunan ay pinagalitan ni Zeno ang mag-ina, sinasabing sobrang makapal ang balat. Nang maglaon, tumawag si Quasi ng ilang mga pampalakas, ang mga gangster, at lahat ng impyerno ay kumalas nang masira ang pinto ni Zeno. Nasa sandaling iyon nang tumakbo si Zeno sa kanyang kusina upang kunin ang kanyang 2 kutsilyo sa kusina. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi kinukuha ni Zeno ang kanyang telepono nang tumawag si Gerald kanina. Ayaw niyang makisali sa kanila si Gerald. Kaya, sino ang lalaking Quasi na ito? Tanong ni Gerald. Si Zeno ang tumama sa ngalan ni Gerald at nagalit si Gerald tungkol doon. Hindi alintana kung ano ang nangyari, tiyak na magtuturo ng leksyon si Gua kay Quasi. Aba, siya ay isang gangster na nagmamay-ari din ng isang pangalawang kamay na tindahan ng kotse. Noong nakaraang buwan, inakusahan niya si Zeno na agawin ang kanyang mga customer at hindi sumusunod sa mga patakaran. Siya ay dumating upang maghanap ng problema ngunit sa kabutihang palad, ang mga boss sa paligid dito ay tumayo sa likuran ni Zeno at pagkatapos ng ilang mga salita, umalis si Quasi. Si Quasi ay matagal nang umaasa sa kanyang bayaw at narinig ko na siya ay isang makapangyarihang tao. Sabi ni Shena habang nagwawalis ng sahig. Got it, sabi ni Gerald habang tumatango. Makikipag-usap siya kay Michael ngayong gabi at hayaan siyang hawakan ang natitira. Sa ngayon, mayroon siyang mas mahahalagang bagay na sasabihin kay Zeno. Ano pa man Zeno, dapat mong malaman na ang mga tao mula sa Dream Investment Group ay narito sa Seren County, tama? Bakit hindi ka magayos para sa isang malaking karnabal ng kotse? Maaari kitang tulungan, sabi ni Gerald. Hindi balewala ni Gerald ang forking out ng mga pondong kinakailangan para sa ideyang iyon. Kung sa bagay, hindi lang niya ito ginagawa para sa kahit kanino. Si Zeno yun. Bamantong hininga si Shena sa kanyang panukala. Bakit kahit sino mamumuhunan sa amin? Pumayag naman si Zeno. Bro, malamang hindi mo alam ito, ngunit tiwala ako na hindi sila mamumuhunan sa atin dahil lang sa hindi tayo kwalipikado. Sa katunayan, ang anumang maliit at matapat na kumpanya sa Seren County ay hindi makakapasok sa Dream Investment Group. Ha, bakit hindi? Tapat na naguluhan si Gerald. Hindi talaga niya alam ang tungkol sa proseso ng pagpili. Sa gayon, kailangan mo munang suhulan ang mga empleyado ng kumpanya upang sila ay mamuhunan. Matapos masuhuli ang departamento ng marketing, susunod mong susuhulan ang manager. Ang bawat taong kasangkot ay dapat bigyan ng suhol, kaya paano makakapasok ang mas maliit na mga kumpanya sa kanilang mga margin na may mababang kita? Ang nag-iisang tao na magkakaroon ng sapat na pera upang magawa ito ay ang mayaman at makapangyarihang naninirahan sa Seren County. Hindi ito kasing simple ng akala mo, Gerald, sabi ni Zeno nang tuluyan na niyang natapos ang paninigarilyo. Sa wakas naintindihan ni Gerald kung bakit ang mga tao tulad ni Wayland at ng kanyang ama ay makakakuha pa rin ng mga pamumuhunan.
Kaya ito ang dahilan kung bakit. Nagsimula lamang si Gerald na mamuhunan dahil nais niyang tulungan ang mas maliit at wastong mga negosyo na maging mas mahusay. Gayunpaman, mukhang hindi nangyayari ang mga bagay tulad ng naiplano niya. Ang kumpanya ay tila may ilang mga seryosong issue, ang pinakamalaking kalidad ng pamamahala nito at ng mga empleyado. Kahit na si Zack ay hindi napansin ang mga isyong ito at maaari niyang sabihin mula sa mga taong tulad ng talon. Habang bumubuo na ng plano si Gerald sa kanyang ulo, iginiit pa rin niya na magpadala ng proposal si Zeno. Aaprubahan ito mismo ni Gerald sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, ang mga gulong ng 3 kotse ay huminto sa labas. Kagad pagkatapos, maraming tao na may suot na itim na suit ang lumabas at pumasok sa tindahan. Sino kayong mga tao? Tanong ni Shena. Nakatanggap kami ng isang tawag tungkol sa isang away dito. Kayo bang mga lalaki? Ikaw si Zeno. Tanong ng pinuno habang nakatingin kay Zeno. Ako ay. Ngunit kung pinapahirapan mo ako, dapat si Quasi ay narito din. Siya ang nagsimula nito, sabi ni Zeno. Kupitan ang Cree*P. Ibalik silang lahat para sa pagsisiyasat. Panipi. Kabanata 475. Lahat silang tatlo ay naka-blindfold bago itinaboy sa kung saan. Kalaunan ay pinangunahan sila sa isang gusali at ang kanilang mga telepono ay kinuha din sa kanila bago ang kanilang mga peering ay tinanggal. Si Zeno ay ganap na positibo na ang taong nagpaplano para sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang pinsan ni Quasi na si Grover. Tiyak na bahagi ito ng plano ni Quasi para makapaghiganti. Kung sa bagay, nandito sila ngunit hindi si Quasi at ang kanyang mga literal na miyembro ng gang. Hindi ito nangangailangan ng maraming mga sel ng utak para malaman ni Gerald na maayos ang kanilang ginagawa. Ang trio ay nakakulong sa isang maliit na silid ng ilang sandali ngayon at wala sa kanila ang naipasok para sa pagtatanong. Dam lahat. Sisiguraduhin kong sisirain ko ang likod ng bastard na iyon kung ito ang huli kong ginagawa. Maghintay ka. Sumpa ni Zeno. Ang nagawa lang ni Gerald ay subukang pakalmayan siya. Hindi talaga siya tumawag para sa backup nang wala ang kanyang telepono. Malamang malulutas na ni Zack ang bagay sa ngayon kung kasama pa ni Gerald ang kanyang cellphone. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang mangyayari sa shop namin? Nakarating kami ng higit sa 2 oras at marahil ay 6 na ng gabi. Ito ay gumagawa ng labis na pagkabalisa sa akin. Masasabi ni Gerald kung gaano niya kamahal si Zeno. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naging sanhi ng isang eksena kahit na sa panahon ng isang nakababahalang sitwasyon at iniisip pa rin niya ang tungkol sa kanilang tindahan. Teka, 6 na ito. Saglit na nag-iisip si Gerald. Si Zack ay malamang nasabik na subukang makipag-ugnay sa kanya ngayon dahil wala pa siya roon. Kung hindi pa rin siya makontak ni Zack pagkatapos ng maraming pagsubok, maaaring maganap ang isang party para sa paghahanap para kay Gerald. Zeno, Shena, walang silbi ang pag-aksayahan ng iyong lakas sa pamamagitan ng pagkagalit o pag-aalala. Iyon mismo ang gusto nila. Maghintay lang tayo ng konti pa. Sa palagay ko dapat makaalis tayo sa loob ng 1 oras o mahigit pa. Sabi ni Gerald. 1 oras. Napakabilis at tukoy niyan, Gerald. Tiyak na mas matagal pa tayo dito. Ang mga bastard na iyon ay tiyak na may bahid, sagot ni Zeno, nanlilisik pa rin sa pintuan. Si Gerald ay nanatiling tahimik at kalmado lamang. Habang nangyayari ito, iniabot ni Quasi ang isang sigarilyo kay Grover sa isa pang gusali. Grover. Ang taong iyon ay medyo kinakabahan na ako ngayon sa oras na ito, tinuturo ko sa kanya ang isang magandang aral na tatandaan niya habang buhay. Huwag kang mag-alala tungkol dito. At ikaw, huwag nang magdulot ng labis na kaguluhan. Sabi ni Grover. Ginoo, Grover. Isa sa mga telepono ay patuloy na nagri-ring. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Grover habang hawak-hawak ang phone ni Gerald. Sa katunayan, na ang isang tao ay sumusubok na tumawag ng higit sa 50 beses ngayon. Ay nako, gumagamit ang may-ari ng isang magandang telepono. Ang modelong iyon ay dapat gastos ng hindi bababa sa ilang libong dolyar, tama ba? Nasa eksena din ang mag-ina. Ang galit na ina ay nanlilisik sa telepono ni Gerald. Nagkakahalaga ng halos 3,000 dolyar. Ito ay dekalidad na bagay. Sinabi ng batang babae, pakiramdam bahagyang may kakaiba. Ang mag-asawa na nakakulong ay hindi kagaya ng mga taong bibili ng ganoong mamahaling mga bagay. Maaaring kay Gerald ito. Maaari ba siyang lihim na maging isang mayamang tao? Pinigilan niya ang sarili mula sa pagtawa sa iniisip. Iyon ay simpleng imposible. Kung sino man ang pagmamayari ng telepono, marahil ay sinusubukan lamang nilang peke ang pagiging mayaman. Ang mga mahihirap na tao ay karaniwang gumagamit ng mga dekalidad na bagay upang subukang peke ang yaman pagkatapos ng lahat. Kung talagang ganun kamahal, kunin na lang natin.
Kailangan nating makakuha ng isang bagay na kapalit pagkatapos mabugbog pagkatapos. Galit na sabi ng babae. Hayaan mo na. Tutulungan kita na kunin ang iyong mga bayarin sa medisina. Sagot ni Grover. Ito ay tunay na isang mahusay na telepono. Kung may kukuha man siya na ang magiging. Kaya, G. Grover, kukunin ba natin ang tawag o hindi? Parang urgent. Sabi ng parehas na lalaki mula kanina. Kunin mo ang aking asno. Patayin mo lang at isantabi. Saway ni Grover. Gumagaling ka dito, bro. Gayon din, narinig ko na nakakakuha ka ng isang promosyon sa lalong madaling panahon. Magalang na sabi ni Quasi. Iyon ako. May sasabihin ako sa iyo, Quasi. Ang pinakamahalagang bagay na mayroon ng mga araw na ito ay ang mga mapagkukunan. Walang makakapidyaw sa akin o sa mga taong kakilala ko. Ang isang mabuting halimbawa ay ang aming pinuno at representante ng tanggapan ng merchant. Iyon ang lahat ng mga mapagkukunan na alam mo. Habang patuloy na nag-uusap sina Grover at Quasi, si Zack ay tumingin sa kanyang telepono na balisa. Paano ito, Zack? Hindi pa rin nakakakuha. Nagsimula na ang kasiyahan at dumating na ang lahat ng mahahalagang panauhin. Lahat maliban sa isa. Wala pa rin si Gerald at hindi na siya na-contact. Lahat ay nag-aalala. Mas masahol pa. Walang sino mang nakakakuha ng mas maaga ngunit ngayon hindi ko na matugunan ang tawag. Sabi ni Zack habang nakasimangot. Kabanata 476. Maaaring may masamang nangyari sa kanya. Maingat na sinabi ni Michael Zick. Karaniwan, binibitin agad ni G. Crawford ang aking mga tawag kung siya ay abala. Gayunpaman, hindi rin niya ako pinipitas o binibitin kahit na tumawag ako sa 12-dosenang beses. Kung may isang bagay na nasa up, tiyak na ipaalam sa akin ni G. Crawford muna. Eksakto, at kung ang kanyang telepono ay wala sa kanya, sino ang nag-hang up sa huling tawag bago patayin ang telepono? Parehong may pakiramdam sina Michael at Zack na may isang bagay na hindi tama. Sa sandaling iyon si Leopold White, ang nasasakupan ni Michael, ay lumakad kasama ang isang pangkat ng mga tao. Naglakad si Leopold sa gilid nila bago sinabi, Mr. Zick, nagpunta ako sa hotel ni G. Crawford at sinabi sa amin ng manager ng hotel na huli siyang nakita na umalis sa hotel kaninang hapon. Lumabas siya. Nagkatinginan sina Michael at Zack. Maraming mga mataas na ranggo ng VIP sa piging ang nagsimulang magtipon sa kanilang dalawa. Ang venue ay nahahati sa maraming malalaking mga lounges na ginagawang napakalaking lugar. Ang mga nasa panloob na lugar na kadalasang binubuo ng mga VIP. Dito rin nandoon sina Michael at Zack. Zik, G. Lyle, may mali ba? Bakit wala si G. Crawford dito? Tanong ni G. Harrison. Narinig ng mga VIP na tinatalakay nila ang sitwasyon na humantong sa kanilang pagtatanong sa kanilang dalawa tungkol sa bagay na ito. Tila hindi tayo maaaring makipag-ugnay sa kanya sa ngayon. Lyle, natagpuan ko siya. Sigaw ni Jackson habang sumugod siya. Humihingal siya at hingal ng tuluyan na siyang makalapit. Pagkatapos ay lumapit siya sa tagiliran ni Zack at bumulong sa tenga. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Zack. Ang mga may kamalayan sa sitwasyon ay agad na tumahimik. Harrison, G. Zibriel, at Gile. Si G. Crawford ay inagaw at malamang na set up siya. Sabi ni Zack. Imposible. Gulat na gulat ni Gile. Dalhin ang saksi, Jackson. Bilisan mo. Utos ni Zack. Tumango si Jackson at inutusan ang isa sa sariling mga tauhan na papasukin siya. Sa sandaling tumayo siya sa harap nila, sinimulan niyang sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Tungkol sa kung paano nagsimula ang sitwasyon sa pagkasira ng tindahan ni Zeno hanggang sa puntong si Gerald at ang iba pa ay inaresto ng ilang mga makulimlim na mukhang lalaki. Ipinaliwanag din niya ang ugnayan sa pagitan ng Quasi at Grover. Naturally, hindi niya ibinabahagi ang lahat ng impormasyong ito ng libre. Si Jackson ay nagbayad sa kanya ng maraming pera upang masabi ang totoo sa panahon ng kanyang pagtatanong. Marami sa mga VIP doon ang nahihiya. Matapos ang isang maikling katahimikan, hinampas ng hepe ang magkabilang kamay niya sa isang mesa. Imbestigahan mo agad ang bagay. Gusto ko ng mga sagot at resulta. Opo, Ginoo. Dadalhin din namin upang makita kung si G. Crawford talaga ang gumawa ng krimen. Sa pamamagitan nito, agad na sumugod sa venue ang pinuno at ang kanyang mga tauhan. Ang mga tao sa labas na nakikipag-chat sa kanilang sarili ay natigilan na makita ang isang malaking eksena. Ano? Anong nangyayari? Tanong ng isang nasa edad na lalaki sa isang driver. Nako, Ji-jung, may mali daw na nangyari. Sa narinig, tila inagaw ni Grover si G. Crawford. Hindi ako sigurado kung bakit alinman, ngunit ngayon ang hepe ay personal na pumupunta upang siyasatin ang bagay. Mangyaring huwag sabihin sa iba ang tungkol dito. Ha, si G. Crawford ay inagaw. Grover. Ang jung ng personal ay si Willie at nagulat siya sa narinig.
Matapos pag-isipan ng bagay ng kaunting panahon, nagpadala siya ng isang text message. Si Grover at Quasi ay nakikipag-chat pa rin sa kanilang sarili nang makatanggap si Grover ng mensahe sa kanyang telepono. Matapos basahin ito, namumutla agad ang kanyang mukha. Ano ang problema, pinsan? Oh Diyos, sa palagay ko ay nasa malaking kaguluhan ako. Sigaw ni Grover habang nagmamadali papunta sa gusali kung saan nakakulong ang tatlo. Kabanata 497. Bago sila pumasok sa silid, pareho silang nag-ayos ng kanilang mga damit at nagsuot ng isang kalmadong harapan. Kaya, ano ang mangyayari, Zeno? Ang mga brothers ay nakatingin sa iyong tindahan. Tsaka ikaw pa rin ang gamulo sa pinsan ng kapatid ko. Bakit hindi mo na lang nilagdaan ang papeles na dam? Sabi ni Grover pagpasok niya bago tinuro ang mga papel sa mesa. Sumunod na pumasok si Quasi at agad niyang sinampal ang mukha ni Zeno. Mapalad siya na ang mga braso ni Zeno ay nakatali magkasama kung hindi man nakatanggap siya ng isang mabilis na suntok sa gat. Fuck off kayong mga anak ng bitches. Wala ka bang bola? Ipaglaban mo ako ng isa sa isang tulad ng totoong mga kalalakihan, mga duwag. Tugo ang mata ni Zeno. Sa oras na ito, turn naman ni Grover na sampalan siya. Sisiguraduhin niyang lahat silang tatlo ay naghihirap para mailagay siya sa ganoong sitwasyon. Kahit na mahuli, ang pulis ay mangangailangan pa ng ebidensya. Walang paraan na makakahanap sila ng gayong hindi nakakubli na gusali, tama. Si Quasi mismo ay hindi nakatanggap ng anumang paliwanag kung bakit naisip ni Grover na nagkaproblema sila. Sa gayon, simpleng ipinagkibit-balikat niya ito bago iniisip na tawagan ang kanyang mga kapatid na mag-gang up kay Zeno. Ang galit na babae, sa kabilang banda, ay lumakad patungo kay Gerald at inirapan siya ng may malamig na mga titig. Masisiyahan siyang bugbugin si Gerald. Bago niya mapunta ang kanyang unang sampal, gayunpaman, ang isa sa mga tauhan ni Grover ay sumabog sa silid. Grover, Quasi, masama ito, nasa malaking kaguluhan tayo. Ang lalaki ay sa sobrang gulat na siya ay nahulog pagkatapos ng ilang hakbang pasulong. Oh Diyos, ano ito? Tanong ni Grover nang humarap ito sa nahulog na nasasakupan. Inaasahan niyang hindi totoo ang iniisip niya. Armed, pulis at maraming mga mamahaling kotse. Napalibutan nila ang buong gusali ng Diyos Dam. Alam ni Grover na tapos na ang lahat para sa kanya. Siya ay naaresto bago ito. Sa oras na ito, gayunpaman, alam niya na malinaw na mas mainit siya sa tubig. Hindi lamang siya nag-agaw ng 3 tao, nag-post din bilang peking pulis. Akala niya mga nobodies ito. Si Quasi ay nagsimulang magpapanik din. Nais lamang niyang turuan ng leksyon si Zeno at itulak siya palabas ng pangalawang kamay na merkado ng kotse. Hindi niya inaasahan na maraming mga malalaking shot ay kasali. Umiling siya, sumugod si Grover sa pinakamalapit na bintana upang sumilip. Tiyak na sapat mayroong isang dagat ng mga tao na pumapalibot sa gusali. Ang mga ilaw ng ilaw sa labas ay nagniningning sa paunang madilim kalangitan sa gabi. King. Hindi alam ng maraming tao ang bulok na gusaling ito. How the hell they were smith out us so mabilis. Sa puntong ito, ang mukha ni Quasi ay marahil ang pinakaputok na ito sa buong buhay niya. Tapos na kami para sa... Walang magagawa upang malinis ang aming mga pangalan dito. Kinilabutan din ang mag-ina. Ang lalaking nahulog kanina ay napanganga habang siya ay bumangon, nanginginig ang mga paa. Grover, Quasi, ano ang dapat nating gawin? Hell kung alam ko. Sigaw ni Grover habang ang puso niya ay mabilis na kumabog. Sa sandaling iyon, lahat sila sa silid ay maaaring makarinig ng mga taong pumupunta sa gusali. Maraming armadong pulisya ang mabilis na umaakyat sa hagdan. Pagkakita pa lang sa kanila ng pulisya ay agad nilang tinaas ang kanilang mga baril. I freeze. Huwag kang gagalaw. Sa oras na si Gerald at ang iba pa ay malaya sa kanilang pagpipigil, sina Grover, Quasi, at ang kanilang mga kalalakihan ay naipit na sa lupa. Nang makarating sila sa labas, si Michael, Zach, at ilang iba pang mga VIP ay sumugod kay Gerald. Ginoo Crawford, dapat kang takutin. Salamat sa Diyos na nasubaybayan ka namin. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Gerald. Napakalaking kaguluhan nito. Habang si Grover at Quasi ay nakatitig ng malapad ang mata sa eksena sa harapan nila, pareho silang nagsimulang pawis ng pawis, ang kanilang pulso ay nakakaks ngayon. Lahat ng mga naruroon ay malaking shot na karaniwang makikita lamang sa telebisyon. At bakit tinawag nila si Gerald G. Crawford? Hindi talaga siya ganon si G. Crawford, tama. Hindi siya maaaring maging G. Crawford ng Mayberry. Tuldok-tuldok. Tama. Pareho silang napalunok ng husto sa pagsasakatuparan kung gaano kalaki ang gulo nila ngayon. Ngayon na mas alam nila, maaari nilang ligtas na sabihin na ang kanilang buong operasyon ay isang misyon para sa pagpapakamatay. Gayunpaman, mas nagulat ang mag-ina.
Gerald, anong nangyayari dito? Tinanong ni Zeno, naguguluhan kung bakit maraming malalaking kuha ang umaaliw kay Gerald. Ipapaliwanag ko sa iyo ito sa oras na makabalik tayo. Maaaring magamit din niya ang pagkakataong ito upang sabihin sa kanyang batihing kapatid kung sino talaga siya. Hindi na kailangang itago pa kay Zeno ang kanyang totoong pagkatao. Kabanata 478. Dahil sa magulong kadena ng mga kaganapan, walang paraan na maaari silang magpatuloy sa piging ngayong gabi. Sina Gerald at Zeno ay kapwa kinailangan gumawa ng pahayag. Tulad ng sinabi ni Gile, ang bagay ay iimbestigahan ng mahigpit. Si Quasi at Grover ay maaaring humarap pa sa maksimum na 20 taong halaga ng oras ng pagkabilanggo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng napakalaking epekto sa Seren County. Maaari itong makaapekto sa hinaharap ng lalawigan ng negatibo. Bilang isang demolisher, gaano ka manggahas na gawin ito sa amin, Grover? Ang tanging paraan na makakabawi siya para dito sa pamamagitan ng matitinding parusa. Sigaw ni Gile na galit na galit. Nasa kanyang tanggapan siya na may malaking salansa ng mga dokumento sa kanyang lamesa. Ang iba pang mga empleyado na naroroon ay lubusang nagulat. Ginoo, si Grover ay isang labag sa batas. Ginawa niya ang mga katulad na bagay dati at nagawa niyang aiwigal ang kanyang sarili sa tuwing. Hindi sa oras na ito kahit na. Mayroon kaming sapat na ebidensya upang hatulan siya ng pagkidnap sa 3 tao. Panahon na para sa kanya na magbayad para sa kanyang mga krimen. Gayon din, mayroon bang sumuporta sa kanya? Mayroon bang partikular na malapit sa kanya? Tanong ni Gile. Wala kaming natagpo ang direktang tumutulong sa Grover sa partikular na kaganapan, ngunit alam namin na malapit siya kay Jijung mula sa Investment Promotion Bureau. Pareho silang maraming beses na kumain ng hapunan. Ginoo Jung, Willie Jung. Sagot ni Gile, tumaas ang kilay. Iyon ang isa. Gayunpaman, mula sa masasabi natin, malinis siya. Marahil ay hinarap niya ang mga ganitong uri ng mga tao dahil lamang sa likas na katangian ng kanyang trabaho, hindi iyon gagawin. Kahit na hindi direktang pagtulong ni Willie kay Grover, kilala pa rin siya ni Grover at nagtatrabaho para sa Investment Promotion Bureau. Ngayon na pinukaw ni Grover ang gayong kaguluhan, si Willie Jung ay dapat managot para sa kalamidad na ito. Ilipat siya sa departamento na ito. Aling departamento ang may bakante pa? Tinimok ni Gile. Ang departamento ng publikasyon ay tila kulang sa isang pinuno ng seksyon upang magsulat ng mga materyales. Tuldok-tuldok. Ngunit, ito ang Willie Jung. Hayaan mo na lang siyang maging clerk. Hindi ba nila sinabi na magaling siyang magsulat ng mga artikulo? Maaari ring magamit ng maayos ang kakayahang iyon. Pangwakas ang kanyang desisyon at iniwan niya ang opisina na nakatalikod ang kanyang mga kamay. Bumalik sa tagiliran ni Gerald, malulutas lamang ang bagay matapos ang isang buong gabi na lumipas. Malapit na ng madaling araw ng pagod si Gerald ng pagod sa likuran ni Zeno patungo sa kanyang segunda mano na tindahan ng kotse. Pareho kina Zeno at Shena ay naiwang natatakot matapos malaman ang totoong pagkatao ni Gerald. Sinimulan nila ang isang penonalakay ng mga katanungan at sinagot ni Gerald ang bawat isa sa kanila ng matapat. Kaya totoo talaga ito. Gerald, ikaw si G. Crawford na taga Mayberry. Tanong ni Zeno, tama na nagulat. Gulat na gulat din si Shena. Yep, ako yan. At ikaw din ang humawak sa Dream Investment Group. Masayang nagulat si Zeno sa turn ng mga pangyayaring ito. Ibig kong sabihin ang bawat salitang sinabi ko kanina nang sinabi ko sa iyo na tutulungan kita sa pagpapalawak ng iyong negosyo. Kapag kumalma na ang mga bagay, papalapitin ko ang aking mga tao upang tulungan ka sa mga pamamaraan ng pag-iabot. Nakangiting sabi ni Gerald. Talaga. Sagot ni Shena, namulat ang kanyang mga mata sa gulat at galit. Ano, gusto mong magsinungaling ako at sasabihin na hindi ako? Sabi ni Gerald sabay ngisi. Nagayos na si Gerald kasama si Zack kagabi. Hindi ito masyadong mahirap para sa kanya na hawakan. Ito rin ang dahilan kung bakit sinundan ni Gerald si Zeno pabalik sa kanyang shop. Matapos silang dalawa ay nag-uusap sandali, tuluyan na ring bumangon si Gerald at bumalik sa hotel. Dahil napakaaga ng umaga, wala pang taxi sa paligid. Wala na rin siyang kotse kaya't sumakay na lang siya ng OFO na bisikleta. Nakatayo si Zeno sa may pintuan habang pinapanood ang pag-alis ni Gerald. Hoy, kaibigan. Masyado ka talagang mapagpakumbaba, alam mo ba? Kung mayroon akong kasing dami ng pera sa iyo, magkakaroon ako ng isang kalipunan ng mga kotseng Maybach na naglilinis ng kalsada para sa akin na sinusundan ng hindi bababa sa 100 ng mga sisiw at bodyguard saan man ako magpunta. Gayon din, habang nandito ka pa rin, mamumura ako rito at ngayon. Sisiguraduhin kong ikinalulungkot ng buong pamilya ni Quasi na ipinanganak. Ungol ni Zeno na may sama ng loob. Ano iyon? Sabi ni Shena habang nakataas ang isang kilay. Sinabi kong gagawin kong pagsisisihan si Quasi at ang kanyang pamilya sa pagsilang.
Hindi, kaunti bago iyon. Sa palagay ko sinabi ko na magkakaroon ako ng kahit isang dosenang sisiw at bodyga. Shena, teka, maaari akong mag-explain bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, kinurot na ni Shena ang balikat ni Zeno. Pasimpleng ngumiti si Gerald habang umiling habang pabalik ng hotel. Pagdating niya, malapit na lamang niyang ay parada ang kanyang bisikleta nang makita niya ang isang batang babae na tumatakbo palabas ng isang taxi na huminto sa harap mismo ng hotel. Bamantong hininga si Gerald bago takpan ang mukha nito ng kamay sa pagtatangkang iwasang tumingin sa kanya. Gayunpaman, bago pa siya makalampas sa mga automatikong pintuan, tumawag siya sa kanya. Gerald. Natigilan si Gerald at bamantong hininga bago binaba ang kanyang kamay. Siyempre nakita niya siya. Kabanata 499. Ang babaeng pinag-uusapan ay si Leila Jung. Sa totoo lang hindi siya kinamuhian ni Gerald ni ini sa kanya kumpara sa kanyang mga magulang. Gayunpaman talagang inaasahan niya na hindi pa siya nakikita ngayon. Sa sandaling iyon naalala niya ang kanyang oras bilang isang 7 o 8 taong gulang na bata. Inilabas siya ng kanyang ama at noon niya unang nakilala si Leila. Noon naisip niya na talagang maganda siya at tiyak na magiging asawa niya ito paglaki niya. Hindi masisisi ni Gerald ang kanyang nakababatang sarili sa pag-iisip din nito. Kung tutuusin, ang batang si Leila ay laging malinis at maganda. Nakasuot siya ng magagandang damit sa lahat ng oras din. Gayunpaman, ang bagay na hindi nagbago ay ang kanyang kayabangan. Hindi niya ginasto ang katotohanang si Gerald ay hindi isang naninirahan sa lungsod. Sinubukan ng batang si Gerald na lumapit sa kanya sa maraming pagkakataon, ngunit palagi niya itong tatanggihan. Naalala ni Gerald kung gaano siya maasahin sa mabuti na gawin siyang asawa kahit medyo natatakot pa siya sa kanya noon. Sa kabutihang palad na wala ang kanyang damdamin para sa kanya nang pumasok si Gerald sa gitnang paaralan. Ngayon na muli silang nagkita, gayunpaman, alam ni Gerald na kung ilantad niya sa kanya ang kanyang totoong pagkatao, si Leila ay magiging head over heels para sa kanya. Umiling siya bago tumingin ulit sa kanya. Ngunit ang mga bagay ay ibang-iba ngayon. Sa halip na gusto siyang habulin siya, pinipilit niyang iwasan siya. Nakalulungkot tulad ng sinasabi sa kasabihan na aakit mo ang kinakatakutan mo. Sinusubukan mo ba akong pansinin? Hindi mo ba ako malinaw na nakita kanina? Pumaba pa nga ako ng taxi dahil nagkataon lang na nakita kita na nagbibisikleta sa kalsada. Tanong ni Leila sa galit na tono. Tila nabali ang paa niya. Nako, Leila, paumanhin hindi ko nagawang makita ka roon. Ang awkward na sagot ni Gerald. Kaya ngayon na mayroon ka, balak kong sumakay ng bus papuntang Mayberry ngayon. Sa kasamaang palad, binali ko ang aking paa upang hindi ako makapag-isa. Habang sinasabi niya iyon, humihiya siya palapit kay Gerald. Sayang naman yan. Inaasahan kong gumaling ang iyong paa sa lalong madaling panahon. Aalis na ako ngayon. Nagmamadali na sinabi ni Gerald bago subukang makalampas muli sa mga automatikong pinto. Hoy, nasugatan ako dito. Bakit pinipilit mong umalis? Wala ka ring ipinapakitang pag-aalala. Ungol ni Leila. Ang kanyang pagwalang bahala sa kanyang sitwasyon ay medyo nakakadismaya. Isinasaalang-alang niya ang katotohanang maaaring matakot sa kanya si Gerald sa sandaling iyon. Gayunpaman sa pag-iisip muli, naalala niya noong una niyang nakilala si Gerald sa kanyang bahay. Noon susundin niya ang lahat ng iniutos sa kanya tulad ng isang aso. Naalala rin niya kung paano hindi niya sineryoso ang mga salita at kilos niya. Nagbago ang lahat nang malaman niya na mayaman si Gerald. Si Leila mismo ang nagmamalasakit sa paraan ng pag-iisip sa kanya ni Gerald. Handa rin siya sa wakas na seryosohin ang kanyang mga salita at kilos. Ngunit ano ang ginagawa ni Gerald? Bakit siya nagpapakita ng kawalang malasakit sa kanya ngayon? Hindi niya bibigyan ng batang isang mata kung gagamitin niya ito sa ganitong paraan dati ngunit hindi ngayon. Lahat ng bagay tungkol sa kanilang relasyon ay naging topsy-turvy at iyon ang nagpalungkot kay Leila. Ay hindi, mukhang masakit ang paa mo. Ayos ka lang ba? Atubili na tanong ni Gerald. Manalo ka. Ayos lang. Galit na sigaw ni Leila. Naalala niya ng malinaw ang pangyayaring iyon. Sa araw na iyon, nakuha ni Gerald ang $70,000 bago ang kanyang mata. Ano pa, tinulungan ni Gerald si Auntie Lacey na makamit ang kanyang target sa trabaho. Ginawa pa siyang vice-presidente. Alam ni Leila tungkol dito dahil sa iyak ng iyak ang kanyang ina sa pangyayari. Malungkot pa rin si Leia sa bagay na ito. Mismong si Leila ang nabigla matapos marinig iyon. Pakiramdam niya ay tila nawawala na siya ng kontrol sa lahat. Natutuwa sa pandinig. Babalik ako ngayon sa aking silid. Kailangang makatulog ng kagandahan pagkatapos ng isang abalang gabi. Sagot ni Gerald na may hikab. Hindi rin siya nagbibiro. Gusto lang talaga niyang makapagpahinga ngayon. Kaya, dito ka na natili. Tanong ni Leila, nagulat ulit.
Yep, sagot niya bago tuluyang mapasa ang mga automatikong pinto. Gerald, sobrang lamig mo. Nasugatan ko ang paa ko at gusto ko lang umuwi. Hindi mo man lang ako maibabalik. Sigaw ni Layla, medyo namula ang mga mata. Ang taong ito na nagpalamang sa kanya sa lahat ng oras na ito ay tinatrato siya ngayon na parang wala siya. Sa ano? Isang sasakyan. Isang kotse na ipinagbili ko upang ang iyong ama ay makakuha ng ilang mga donasyon. Iyon. Bueno, nakita kong pinarodo mo ang OFO bike na iyon. Maaari mo akong pasakayin sa bisikleta. Pati na rin, ang aking ina ay nagkasakit sa galit kagabi dahil sa ginawa mo. Ito ay magiging isang pangunahing pagkakataon para sa iyo na bisitahin siya. Sagot ni Layla, bigo. Fuck ikaw at ikaw nanay. Natutuwa siya. Hayaan mo lang ako ngayon, pareho kayong wala sa aking negosyo. Sumpa ni Gerald na nawalan na ng pasensya. Kabanata 500. Mabuti. Sige, ako ang mali dito. Relax lang kayo. Sigaw ni Layla na labis na naagrabyado na nasa labi na ng luha. Walang sino mang nagsaway sa kanya ng ganito at nang marinig niya ang pagmumura ni Gerald sa kanya, pakiramdam niya ay parang may nagawa siyang labis na mali. Agad niyang sinisisi ang sarili niya rito. Hindi nagtagal bago tumulo ang luha niya sa pisngi. Hindi lang siya sanay sa labis na pagsisisi sa sarili kasabay ng kahihiyang mapag-alitan. Nang makita siya ni Gerald na umiiyak, nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala sa kanyang puso. Siguro siya ay naging medyo magaspang sa kanya. Kung tutuusin, ang pangunahing dahilan kung bakit siya sumigaw ng pambabastos sa kanya ay dahil sa naramdaman sa kanya ang mga pangalan ni Willie at Leah. Nilambat niya ng kaunti ang kanyang tono bago sinabi, kailangan ko talaga ng pahinga, buong gabi na ako gising. Maaari akong magpataksi para sa iyo kung nais mo. Hindi ako aalis. Sabi ni Leah habang pinipilit na yapakan ang nasasaktan niyang paa. Ngayon ay siya na ang nagsimulang mawala ng init ng ulo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umirap patungo sa OFO bike na ipinarode ni Gerald bago tumayo doon na nakabras ang mga braso. Ang babaeng ito, hindi makatulog si Gerald sa rate na ito. At sobrang awkward para pag-alitan siya nito sa pangalawang pagkakataon. Napasinghap si Gerald habang isinasaalang-alang ang naunang mungkahi na ibalik siya sa bisikleta. O sige, ayos lang. Kung talagang hindi mo alintana, bibigyan kita ng isang elevator sa bahay gamit ang bisikleta, sabi ni Gerald habang tumango ito bilang pagbitiw sa tungkulin. Oo. Sigaw ni Layla na tagumpay na upo siya sa likurang upuan ng bisikleta at nakahawak sa damit ni Gerald gamit ang isang kamay. Hindi ko alam na marunong kang magbisikleta, Gerald. Hindi ko pa alam kung paano mag-ikot. Sabi ni Layla. Hey, hindi ba ikaw ang nanunuya sa akin noon? Sinasabi na ang mga hillbillies lamang ang sumakay sa mga bisikleta. Natatawang sabi ni Gerald. Ako. Namula si Layla, naaalala kung paano si Gerald ay nagbibisikleta patungo sa kanyang bahay noong bata pa sila. Noon, si Tio Dylan ang nagdala kay Gerald sa kanyang bahay dala ang kanyang bisikleta. Ngayon siya naman. Ang pinaka-nakakatawang bagay ay mas komportable kaysa sa nakaupo sa Douglas Sedan. Nakaramdam siya ng sobrang paguluhan. Nang makita ang kanyang mga reaksyon mula sa mga salamin sa gilid, naalala ni Gerald ang isang kasabihan. Mas mahusay na umiyak sa isang BMW kaysa tumawa sa bisikleta. Para kay Gerald, ang sasakyan mismo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ang nagmanyobra nito. Matapos makipag-chat habang nagbibisikleta sandali, pareho silang nakarating sa kanilang pupuntahan. Pagpasok ay nagulat si Gerald na ang bahay ni Willie Jung ay masikip na sa mga tao kahit alas 9 pa lang ng umaga. Si Willie mismo ay nakaupo sa isa sa mga sopa, inilagay ang mga palad sa noo niya. May isang bagay na tiyak na nag-aalala sa kanya. Ang ekspresyong ginagawa ni Leah ay nagpatibay lamang sa palagay ni Gerald. Ang nakaupo sa tapat ni Willie ay ang ilang mga nasa edad na tao na inakala ni Gerald na kanyang mga kasamahan. Tila sinusubukan nilang payuhan siya ng anuman. Kahit na ang bastard na si Douglas ay naroon din. Sa tabi niya, nakaupo ang isang nasa katanghaliang lalaki na kahawig ni Douglas ng marami. Nang lumingon siya kay Layla, mukhang mas mapag-isipan itong mas malito kaysa sa kanya. Matapos na maikit pa ng kaunti, narinig ni Gerald ng sapat upang medyo magkaroon ng kahulugan sa nangyayari. Lumilitaw na nagkagulo ulit si Willie at hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Gayunpaman, ang mas pinipilit na isyo ay na siya ay inilipat sa ibang kagawaran bilang isang pinuno ng seksyon ng clerical. Napalunok siya. Inay, tatay, tingnan kung sino ang narito. Sabi ni Layla ng sandaling iyon. Ibang tao na si Gerald ngayon kaya't gaganapin niya ito ng matindi. Hey, hoy tatay, tumingin ka doon. Iyon si Gerald, ang sinabi ko sa iyo dati. Tingnan mo kung gaano siya kalapit kay Layla.
At huwag hayaan ang kanyang hitsura na lokohin ka at nakita ko siyang naglalabas ng $70,000 mula sa bangko sa malamig na matigas na salapi noong nakaraang araw. Hulaan na walang dahilan para manatili pa kami. Hindi sa gayon ay makakatulong pa rin kami kay Jijung. Teryo na, sabi ni Douglas habang tinitigan niya ng malamig si Gerald habang hinahawakan ang manggas ng kanyang ama. Sige, magpapahinga na kami. Dapat mong malaman ang lahat ng ito sa sarili mo, Jijung, sabi ng ama ni Douglas bago tumayo na may tango. Mangyaring huwag umalis, Jilin. Wala siyang bisita sa atin, ikaw. Pagkatapos ay lumingon si Willie sa kanyang anak na babae, ang kanyang mga mata ay mabangis bilang isang tigre. Napatingin siya sa kanya na parang isang ganap na pagkabigo bago sumigaw ng galit. Ano ang iniisip mo, Layla? Bakit mo inuwi ang anak na ito? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.